Sumabog ang katahimikan ng madaling araw nang marinig ni Lyra ang putok ng baril mula sa likod ng lumang bahay ng kanilang pamilya sa gilid ng barangay San Isidro, at sa loob lamang ng ilang segundo, tumigil ang tibok ng kanyang mundo habang nakatayo siya sa kusina, hawak ang baso ng tubig na unti-unting nanginginig sa kanyang kamay. Diyos ko, mahina niyang bulong habang dahan-dahan siyang lumapit sa bintana, ngunit bago pa niya masilip ang likod bahay ay narinig niya ang isa pang putok, mas malapit, mas matindi, parang may sumisigaw sa hangin. Sa labas, kumahol ang mga aso ng kapitbahay, at may nagbukas ng ilaw sa kabilang bahay. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang kanyang tuhod habang lumabas siya ng pinto. Ang hangin ay malamig at may kakaibang amoy ng pulbura. Pagdating niya sa likod ng bahay, nakita niya ang isang katawan na nakahandusay sa lupa, nakatagilid sa ilalim ng mangga. Sa unang tingin ay hindi niya makilala kung sino iyon dahil sa dilim, ngunit nang lumapit siya at tinamaan ng liwanag ng ilaw mula sa kusina ang mukha ng lalaki, napaatras siya. Kuya Mateo, napabulong siya, halos mawalan ng hininga. Ang dugo ay dumadaloy mula sa dibdib nito, at ang mga mata nito ay bahagyang nakabukas, parang may gustong sabihin ngunit hindi na kaya. Sa kabilang dulo ng bakuran ay may tunog ng yabag na mabilis na papalayo. May tumatakbo, sandali siyang napatigil, hindi makagalaw, parang nanigas ang kanyang buong katawan sa pagitan ng takot at disbelief. Sino yan? Sigaw niya sa dilim, ngunit walang sumagot. Ang tanging narinig niya ay ang pagkaluskos ng damo at ang papalayo ng mga hakbang. Lumuhad siya sa tabi ng kapatid niya at hinawakan ang balikat nito. Mateo, kuya, gumising ka. Ngunit kahit anong yugyog niya, hindi na gumalaw ang katawan nito. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang parang may pader na bumagsak sa loob ng kanyang dibdib. Ilang minuto lang ang lumipas nang marinig niya ang mga boses ng mga kapitbahay na lumalapit. May narinig kaming putok, sigaw ni Mang Lando mula sa kabilang bakod. Sumilip ito at nang makita ang katawan sa lupa ay napaatras. Diyos ko po, maya-maya ay nagsimula ng maglabasan ang mga tao sa barangay. May mga bulungan, may mga tanong. May mga mata na nakatingin kay Lyra na parang naghihintay ng sagot na hindi niya alam kung paano ibibigay. Anong nangyari? Tanong ng kapitana na bagong dating, hingal na hingal. Hindi agad nakasagot si Lyra. Ang tanging nasa isip niya ay ang huling usapan nila ng kapatid noong gabi ring iyon. Hindi mo ba talaga sasabihin sa kanila ang totoo? Tanong niya kay Mateo kanina habang nakaupo sila sa sala. Tahimik lang si Mateo noon, nakatingin sa sahig. Hindi pa panahon, sagot nito. Kapag sinabi ko ngayon, masisira ang pamilya natin. Naalala ni Lyra ang galit na naramdaman niya noon. Mas masisira kung patuloy kang magsisinungaling. Ngunit ngayon, habang nakaluhod siya sa tabi ng bangkay ng kapatid niya, biglang naging mabigat ang tanong na iyon. Ano ba ang totoo na tinatago ni Mateo? At bakit may gustong pumatay sa kanya dahil doon? Dumating ang mga pulis makalipas ang halos 30 minuto. Pinailawan nila ang buong bakuran. Kinorder ng lugar. Pinatayo si Lyra sa gilid habang kinukunan ng litrato ang katawan ni Mateo. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit sa kanya ang isang pulis na may seryosong mukha. Ikaw ang nakakita sa kanya. Tanong nito. Tumango si Lyra, ngunit parang hindi pa rin siya nakakabalik sa realidad. May nakita ka bang tao? Huminto siya sandali bago sumagot. Naalala niya ang mga yabag na papalayo. Ang anino sa dulo ng bakuran. Ngunit may isa pang alaala na biglang sumulpot sa isip niya, parang kidlat na sumiklab sa dilim. Kanina, bago ang putok, may narinig siyang boses sa likod ng bahay. Dalawang lalaki, isa doon pamilyar, ngunit hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin iyon. May tumakbo, sagot niya sa wakas. Hindi ko nakita ang mukha. Tumango ang pulis, ngunit hindi ito kumbinsido. Kilala ba ng kapatid mo ang maraming kaaway? Tanong nito. Bago pa siya makasagot, may sumingit na boses mula sa likuran. Hindi siya ganon. Lumingon si Lyra at nakita niya si Adrian, ang matagal ng kaibigan ni Mateo. Nakasuot ito ng jacket kahit mainit ang gabi. Ang mga mata nito ay tila may ibang iniisip. Wala siyang kaaway, dagdag nito, ngunit may kakaibang bigat sa paraan ng pagsasalita niya. Napatingin si Lyra sa kanya. Adrian, bulong niya. Alam mo ba kung bakit may gustong pumatay kay kuya? Saglit na nagkatinginan sila. Sa loob ng ilang segundo ay parang may lihim na dumaan sa pagitan nila na walang gustong maglabas. Hindi, sagot ni Adrian,
ngunit napansin ni Lyra ang bahagyang pag-igting ng panga nito. Samantala, sa kabilang dulo ng bakuran, narinig ng isang pulis ang kapitana na nagsasabing, kakaiba talaga ang pamilya ng mga delgado nitong mga nakaraang buwan. May mga taong pumupunta dito sa gabi. Hindi namin alam kung sino. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong sumaksak sa dibdib ni Lyra. Alam niya kung anong tinutukoy ng kapitana. Ilang linggo na ring may mga misteryosong bisita si Mateo. Tuwing gabi, tahimik, laging sa likod ng bahay. May itatanong pa ako sa iyo mamaya sa istasyon, sabi ng pulis kay Lyra. Kailangan naming maintindihan kung ano ang nangyari dito. Tumango siya, ngunit ang utak niya ay umiikot sa ibang tanong. Sino ang kausap ni Mateo kanina sa likod ng bahay? At bakit parang kilala niya ang boses na iyon? Habang kinukuha ng mga pulis ang katawan ni Mateo at inilalagay sa stretcher, naramdaman ni Lyra ang bigat ng mga mata ng buong barangay sa kanya. Sa maliit na komunidad ng San Isidro, walang lihim na nananatiling lihim ng matagal. Ngunit ang lihim ng kapatid niya ay tila mas malalim kaysa sa iniisip ng lahat. Kinabukasan, halos hindi na natulog si Lyra. Nakaupo siya sa sala habang sumisikat ang araw sa bintana. Ang bahay ay parang ibang lugar na ngayon. Tahimik, mabigat, wala na ang presensya ni Mateo na laging naglalakad sa pasilyo tuwing umaga. Biglang tumunog ang cellphone niya sa mesa. Unknown number. Saglit siyang nag-alinlangan bago sinagot. Hello. Mahina ang boses sa kabilang linya. Halos pabulong. Kung gusto mong malaman kung bakit namatay ang kapatid mo, huwag kang magsalita sa pulis. Nanlamig ang likod ni Lyra. Sino ka? Tanong niya agad. Ngunit bago pa siya makakuha ng sagot, naputol ang tawag. Nanatili siyang nakatitig sa cellphone habang bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi pa siya nakaka-recover nang may kumatok sa pinto. 3 mabibigat na katok. Pagbukas niya, nakita niya si Adrian. Mukhang puyat din ito. Narinig ko na tatawagin ka ng pulis mamaya, sabi nito. Kailangan kitang kausapin bago iyon. Bakit? Tanong ni Lyra. May alam ka ba? Huminga ng malalim si Adrian, parang may mabigat na desisyon na kailangang gawin. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin, sagot nito. Pero kung hindi ko sasabihin, baka ikaw ang susunod na mapahamak. Parang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan nila. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lyra. Tumingin si Adrian sa loob ng bahay, parang sinusuri kung may ibang nakikinig. Pagkatapos ay bumaba ang boses nito. Hindi simpleng tao ang kausap ng kapatid mo nitong mga nakaraang linggo. Sino? Mahina niyang tanong. Saglit na nag-atubili si Adrian. Pagkatapos ay sinabi nito ang isang pangalan na hindi inaasahan ni Lyra kahit kailan. At sa sandaling marinig niya iyon, naramdaman niyang parang bumukas ang isang pintuan sa nakaraan ng pamilya nila na matagal nang nakabaon sa katahimikan. Dahil ang pangalang iyon ay hindi lang basta tao. Isa itong pangalan na matagal nang ipinagbawal banggitin sa kanilang pamilya. Isang pangalan na konektado sa pinakamatandang lihim ng mga delgado. At kung totoo ang sinasabi ni Adrian, ibig sabihin ay may mas malaki pang dahilan kung bakit kailangang mamatay si Mateo. Dahil ang pangalang iyon ay kay Don Emilio Vergara, ang lalaking minsang itinuring na benefactor ng pamilya nila, ngunit sa likod ng lahat ng kabutihang ipinakita nito noon ay siya rin ang ugat ng pinakamaruming kasunduan na pilit ibinaon ng kanilang ina sa limot bago ito namatay. Hindi agad nakapagsalita si Lyra. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Imposible, sabi niya, ngunit mahina iyon, kulang sa paniniwala. Patay na si Don Emilio. 15 taon na. Umiling si Adrian. Iyon din ang akala ko. Tumitig ito sa kanya ng diretso, walang iwas. Pero may mga taong gumagamit pa rin sa pangalan niya. At may mga dokumentong hinahanap si Mateo na konektado sa kanya. Dahan-daang napaupo si Lyra sa silya malapit sa pinto. Biglang bumalik sa isip niya ang mga eksenang matagal nang nakakubli sa kanyang alaala. Ang kanilang ina, si Rosa, na minsang nagsabing huwag na huwag niyang bubuksan ang lumang bowl sa silid sa itaas. Ang ama nilang si Cesar na tuwing malalasing ay paulit-ulit na bumubulong ng utang na loob ang Samira sa atin. Bata pa siya noon, hindi niya naintindihan. Pero ngayong patay na si Mateo, at muling binanggit ang apelyidong Vergara, pakiramdam niya ay isa-isa nang nagdurugtong ang mga piraso ng isang bangungot na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Anong hinahanap ni Kuya? Tanong niya, pinipilit panatilihing kalmado ang boses. Saglit na tumingin si Adrian sa sahig.
Hindi ko alam lahat, pero 2 linggo na siyang nagpupunta sa lumang bodega sa bayan. May kinikita siyang dating abogado ni Don Emilio. Matandang babae, si Attorney Salcedo. At hindi mo sinabi sa akin. Biglang tumaas ang boses ni Lyra. Hindi na niya napigil ang sumiklab ang galit na buong gabing kinimkim niya. Kaibigan ka niya, Adrian. Alam mong may pinagdadaanan siya. Alam mong may itinatago siya. Tapos anong ginawa mo? Wala. Napahigpit ang panga ni Adrian. Akala ko kaya niyang ayusin. Akala ko, gaya ng dati, mapipigilan niya bago lumaki. Bago lumaki, paulit-ulit niyang sambit, patay na ang kapatid ko. Anong klaseng bago lumaki ang sinasabi mo? Hindi agad sumagot si Adrian. Tahimik lang itong tumayo roon, tinatanggap ang bigat ng mga salita niya. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ito, nakita ni Lyra ang bakas ng guilt sa mukha nito. Hindi iyong karaniwang lungkot ng isang kaibigang namatayan. Mas malalim, mas marumi, parang may bahagi ito sa lahat. May hindi ka pa rin sinasabi, sabi ni Lyra. At huwag mo akong titigan na para bang pinoprotektahan mo ako. Pagod na ako sa lahat ng lalaki sa paligid ko na kunwari negal iligtas pero ang totoo nagtatago lang. Napapikit si Adrian. Nang muli itong magsalita, mas mababa na ang boses. Noong 1 buwan, may ibinigay si Mateo sa akin. Isang susi. Sabi niya, kapag may nangyari sa kanya, ibigay ko raw sayo. Mabilis na umangat ang tingin ni Lyra. Nasaan? Dahan-daang ipinasok ni Adrian ang kamay sa bulsa ng jacket niya at inilabas ang isang maliit na tansong susi na nakasabit sa kupas na pulang sinulid. Nakatitig si Lyra rito na parang isa iyong bagay na may sariling tibok. Kilala niya ang sinulid. Sa ganitong uri ng pulang sinulid isinasabit ng kanilang ina ang mahahalagang bagay na ayaw nitong mawala. Nanginginig ang kamay ni Lyra nang kunin niya ang susi. Bakit ngayon mo lang binigay? Umigting ang mukha ni Adrian. Dahil sinabi rin ni Mateo na huwag ko itong ilalabas hanggat hindi ako sigurado na wala ng ibang paraan. At tingin mo ba may ibang paraan pa ngayon? Sagot ni Lyra. Wala na siyang lakas sumigaw, pero mas matalim iyon. Wala na si kuya. Saglit na natahimik ang dalawa. Sa labas, naririnig ang mahinang usapan ng mga kapitbahay. Malinaw na may mga nakamasid pa rin sa bahay. Sa isang baryong gaya ng San Isidro, ang trahedya ng isang pamilya ay hindi kailanman nagiging pribado. Saang kandado ito? Tanong ni Lyra. Hindi niya sinabi. Siyempre, napatawa siya ng mapait. Pati sa pagkamatay niya, may palaisipan pa rin siya. Ngunit bago pa siya tuluyang madala ng emosyon, may isa pang katok sa pinto. Mas formal, mas kontrolado, bumukas ang tensyon sa silid. Nang buksan ni Adrian ang pinto, tumambad ang 2 pulis at ang investigador na kumausap kay Lyra kagabi. Miss Delgado, sabi ng investigador, kailangan na po namin kayong samahan sa istasyon. Tumango si Lyra, sasama ako. Mas mabuting sumama ka na ngayon, bulong ni Adrian habang tumatabi. Huwag kang magsinungaling ng sobra. Baka mas lumala, lumingon siya rito. Ibig mong sabihin, magsinungaling ng kaunti. Hindi sumagot si Adrian. At ang katahimikang iyon ang lalo pang nagpatibay sa hinala niyang may nalalaman ito na kayang sumire hindi lang sa pangalan ni Mateo kundi sa buong pamilya nila. Sa istasyon ng pulisya sa bayan, mas malamig kaysa sa inaasahan ni Lyra. Hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa paraan ng pagtingin sa kanya ng mga tao roon. Parang hindi siya simpleng kapatid ng biktima. Parang isa siyang piraso ng isang mas malaking laro na matagal nang sinusubukang basahin ng lahat. Pinaupo siya sa maliit na interrogation room na may metal na mesa at 2 silya. Sa kabila ng manipis na dingding, naririnig niya ang mga yabag, ang tunog ng stapler, ang mahinang usapan ng mga pulis. Pagkatapos ng ilang minuto, pumasok ang investigador. Ako si Lieutenant Benitez, pakilala nito, kahit alam na niya iyon. Umupo ito sa harap niya at nagbukas ng folder. Uulitin lang natin ang ilang detalye. Tumango si Lyra. Anong oras mo huling nakausap ang kapatid mo? Bandang 10:00 ng gabi. Tungkol saan? Saglit siyang nag-atubili. Tungkol sa isang bagay na ayaw pa niyang sabihin sa pamilya. Anong bagay? Hindi ko alam ng buo. Hindi iyon kasinungalingan, ngunit alam niyang hindi rin iyon buong katotohanan. Tinitigan siya ni Benitez ng matagal, saka sumulyap sa mga papeles. May mga report ang ilang residente na may mga lalaking dumadalaw sa bahay ninyo sa gabi nitong mga nakaraan. Totoo ba iyon? May mga bisita si kuya.
Hindi niya ipinapakilala, at hindi mo man lang inusisa. Naramdaman ni Lyra ang dahan-daang pag-init ng dugo niya. Lieutenant, kapatid ko siya, hindi anak. Hindi ko kontrolado ang mga lihim ng mga tao sa bahay. Hindi ngumiti si Benitez, pero parang may dumaan na bahagyang pagkilala sa mga mata nito. May narinig ka bang pangalan kagabi bago ang putok? Dito siya natigilan. Ang tanong na iyon ay tila simpleng direkta, ngunit masyado iyong malapit sa tinatago niya. Naalala niya ang hindi malinaw na boses sa likod bahay. Isang boses na pamilyar sa pandinig. Hindi niya pa mabuo kung kanino, pero may takot sa loob niya na baka ang sagot ay isang pangalang hindi niya kakayaning marinig mula sa sarili niyang bibig. Wala akong malinaw na narinig, sagot niya sa huli. Mga bulong lang. Tumingin si Benitez sa kanya na para bang sinusukat ang pulso ng konsensya niya. Mahalagang malaman mo, Miss Delgado, na may nakita kaming isang bagay sa bulsa ng kapatid mo. Umigting ang kanyang likod. Ano? Resibo mula sa safety deposit box sa Old Municipal Bank. Sandaling tumigil ang mundo ni Lyra. Tumingin siya sa bulsa ng palda niya, sa kinaroroonan ng tansong susi. Pinilit niyang panatilihing normal ang mukha. At anong ibig sabihin noon? Tanong niya. Iyon ang gusto naming malaman. Yumuko si Benitez at ipinatong ang siko sa mesa. May alam ka ba sa anumang dokumento, pera, o bagay na itinatago ng kapatid mo? Wala. Mabilis ang sagot niya. Masyadong mabilis. Agad niya iyong pinagsisihan. Napansin iyon ni Benitez. Sigurado ka? Oo. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto at may pumasok na babaeng pulis, may hawak na isang maliit na evidence bag. May laman iyong sirang rosaryo na may bahid ng dugo. Nakita sa lugar ng krimen, sabi nito sa lieutenant bago umalis. Napatingin si Lyra sa rosaryo at halos napahawak sa bibig niya. Kilala mo? Tanong ni Benitez. Hindi siya agad nakasagot. Kilala niya iyon. Hindi dahil kay Mateo, kundi dahil sa kanilang ama. Noon, suot iyon ni Cesar sa tuwing lalabas ng bahay kapag may malaking problemang pinapasok. Isang murang kahoy na rosaryo na lagi niyang sinasabing pamproteksyon laban sa sariling kasalanan. Mukhang pamilyar sa'yo, sabi ng lieutenant. Pag-aari ba ito ng kapatid mo? Hindi, sagot ni Lyra, at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang interogasyon ay tunay na sindak ang lumabas sa mukha niya. Sa tatay ko iyan. Nagbago ang anyo ni Benitez. Nasaan ang ama mo ngayon? Matagal na siyang umalis. Gaano katagal? 7 taon. At wala na kayong contact? Napatitig si Lyra sa mesa. 7 taon nang wala si Cesar Delgado, ngunit hindi siya kailanman tuluyang nawala sa alaala ng pamilya nila. Iniwan sila nito matapos may benta ang natitira nilang lupa at matapos ang isang gabing nag-away sila ni Mateo ng ubod lakas. Kinabukasan, wala na siya. Walang palem, walang sulat. 1 buwan pagkatapos noon, inatake sa puso ang kanilang ina. Hindi na nakabawi. Simula noon, si Mateo na ang tumayong haligi ng bahay. Si Mateo rin ang tumahimik sa tuwing may magtatanong tungkol sa ama nila. Wala kaming contact, ulit ni Lyra. Hindi namin alam kung buhay pa siya. Hindi siya sigurado kung gaano karaming bahagi ng sagot na iyon ang totoo. Dahil 2 buwan bago mamatay ang kanilang ina, narinig niyang umiiyak ito habang kausap si Mateo sa kwarto. Huwag mo nang hanapin ang ama mo, sabi nito noon. Kung bumalik man siya, hindi na para iligtas tayo. Hindi sinabi ni Rosa kung bakit. Hindi na rin nagtanong si Lyra. Ngunit ngayon, ang rosaryo sa evidence bag ay parang kamay mula sa nakaraan na humihila sa kanila pabalik sa bangin. Nang makalabas siya sa istasyon makalipas ang halos 2 oras, pakiramdam niya ay mas mabigat ang mundo kaysa noong pumasok siya roon. Nasa labas si Adrian, nakasandal sa kanyang motor, tila matagal nang naghihintay. Anong nangyari? Tanong nito. Hindi agad sumagot si Lyra. Diretso siyang naglakad papunta rito at halos itulak siya. Bakit may rosaryo ni Papa sa crime scene? Nangingitim ang ekspresyon ni Adrian. Ano? Huwag kang magkunwari. May alam ka ba? Bumalik ba siya? Kausap ba siya ni Kuya? Hindi ko alam, sagot nito agad, ngunit halata ang pagkabigla nito. Hindi ko nakita si Tito Cesar. Pero posible. Napahawak si Adrian sa manibela ng motor. Sa totoo lang, Lyra, sa mga huling linggo, parang may tinutunton si Mateo na mas matanda pa sa atin. Parang may sinusundan siyang kasalanang nangyari bago pa tayo maintindihan ang lahat. Napapikit si Lyra. Iuwi mo ako, sabi niya.
Kailangan kong buksan ang ball ni Mama. Saglit siyang tinitigan ni Adrian. Sigurado ka? Hindi. Pero pagod na akong maging anak sa pamilyang puro lihim. Sa buong biyahe pabalik ng San Isidro, walang nagsalita sa kanila. Ang ingay ng motor at hangin lang ang naririnig niya, ngunit sa isip niya ay sunod-sunod ang mga imahe. Ang dagwang dibdib ni Mateo. Ang susi sa bulsa niya. Ang rosaryo ng ama nila. At ang pangalang Vergara na muling bumangon mula sa lumang bangkay ng nakaraan. Pagdating sa bahay, tahimik na tahimik ang paligid. Ngunit iyon ang uri ng katahimikang lalo lang nakakapagpaalala na may mga matang nakabantay mula sa mga bintana ng kapitbahay. Dumiretso si Lyra sa itaas, sa silid ng kanilang ina na hindi na halos nababago mula nang mamatay ito. Kumapit sa kanya ang amoy ng lumang kahoy, sampagita, at mothballs. Sa sulok malapit sa aparador ay nandoon pa rin ang ball. Maitim na kahoy, kupas na metal, at maliit na kandado sa harap. Lumuhad siya, inilabas ang tansong susi, at ilang segundo muna iyong tinitigan bago isinaksak. Makinis ang pasok, parang matagal na iyong naghihintay. Nang umikot ang susi, may tunog na klik na tila masyadong malakas sa katahimikan ng kwarto. Dahan-dahan niyang binuksan ang ball. Nasa ibabaw ang ilang lumang damit, isang duster ng ina nila, isang larawan nilang magkakapatid noong bata pa, at isang tela na nakabalot ng maingat. Inalis niya ang mga iyon isa-isa hanggang sa lumitaw ang isang makapal na brown envelope na may sulat kamay sa harap. Para kay Mateo, huwag bubuksan hanggat hindi bumabalik si Cesar. Nanigas si Lyra. Hindi dapat para sa akin ito, bulong niya, ngunit alam niyang huli na para sa mga ganoong pag-aalangan. Patay na si Mateo, wala si Cesar, at ang pamilyang iyon ay matagal nang ginawang parang piitan ng katahimikan. Binuksan niya ang sobre. Sa loob ay ilang dokumento, isang lumang litrato, at isang sulat. Ang litrato ang una niyang nakita. 3 tao. Bata pa ang ina niya roon. Katabi nito si Cesar, mas payat, mas mayabang ang tindig. At sa kabilang gilid ay si Don Emilio Vergara. Nakaakbay ito sa ama niya na parang matalik na magkaibigan. Ngunit ang mas kumuyam sa sikmura ni Lyra ay ang batang lalaking nasa harapan nila, hawak ang kamay ng ina niya. Hindi si Mateo. Hindi rin siya. Hindi niya kilala ang batang iyon. Sino ka? Bulong niya. Anong meron? Tanong ni Adrian mula sa pinto. Hindi niya namalayang sumunod pala ito paakyat. Iniabot niya rito ang litrato nang hindi nagsasalita. Saglit nitong tinitigan, saka dahan-daang namutla. Nakilala mo? Tanong ni Lyra. Umangat ang mga mata ni Adrian. Oo, sino? Si Gabriel. Sinong Gabriel? Napalunok si Adrian. Anak ni Don Emilio sa labas. Parang lumawak ang bitak sa ilalim ni Lyra. At bakit kasama ng mga magulang ko? Dahil nagatubili si Adrian, pagkatapos ay pumikit na para bang ayaw niyang siya ang bibigkas nito. Dahil sabi ni Mateo, minsang naging yaya ng batang iyon ang nanay mo. At may nangyari noon na walang gustong magkwento ng diretso. Mabilis na hinablat ni Lyra ang sulat at binuksan. Nanginginig ang sulat kamay, halatang gawa ng isang taong pagod na sa pagtatago. Anak, kung nababasa mo ito, ibig sabihin hindi na napigilan ng kapatid mo ang pagbabalik ng kasalanan ng mga matatanda. Ang utang na loob na pinagmulan ng lahat ng tinapay na kinain ninyo ay hindi biyaya kundi pambayad sa isang pagkakasalang hindi namin inamin. Si Don Emilio ang nagpagamot sa lolo mo noon. Kapalit niyon, pumayag ang ama mo na tumahimik sa nangyari sa asyenda. Hindi dapat nandoon si Gabriel ng gabing iyon. Hindi niya dapat nakita ang sinunog. Hindi niya dapat narinig ang mga sigaw. Ngunit nakita niya. At nang magwala siya, pinigilan siya ng ama mo. Nahulog ang bata sa hagdan ng bodega. Hindi namin alam kung buhay pa siya nang ilibing sa lumang bahagi ng lupa. Ang huling pangungusap ay tila humiwa sa paningin ni Lyra. Halos hindi niya naituloy ang pagbabasa. Hindi mahina niyang sabi, hindi pwede. Ngunit naroon ang tinta, naroon ang sulat, naroon ang pagkakasulat ng ina niya. Sumunod ang isa pang linya. Sinabi sa amin ni Don Emilio na patay na ang bata at siya na ang bahala. Binigyan niya tayo ng bahay, ng pera, ng proteksyon. Ngunit walang araw na hindi ako nagdasal na hindi bumalik ang totoo. Kung hinahanap na ito ni Mateo, ibig sabihin may nakakita na naman sa libingan. Napahawak si Lyra sa gilid ng ball. Umikot ang paningin niya. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit,
Ang ideyang may kinalaman ang mga magulang niya sa pagkamatay ng isang bata, o ang matinding katotohanang ang kapatid niyang si Mateo ay marahil namatay dahil sinubukan nitong itama ang hindi nila kasalanan ngunit pasan pa rin ang dugo nila. Lira, mahinang tawag ni Adrian. Huminga ka. Alam mo ba ito? Tanong niya, nanginginig. May idea ka ba? Hindi ganito kabigat, sabi nito. Alam ko lang may batang nawala, na may lupa, na may bayad na ginawa noon. Napatayo si Lira ng biglaan. Sino si Gabriel ngayon? Buhay ba siya o hindi? Iyon ang tanong. At bakit parang ang dami ninyong alam na ako, anak ng pamilyang ito, ang huling nakakaalam? Hindi na nakapagpigil si Lira. Sumabog ang lahat ng takot at galit na pilit niyang pinipirmi. Anong klaseng awa ang tawag ninyo sa pagtatago? Hinayaan ninyong manahimik ako habang lahat ng pundasyon ng buhay ko bulok na pala. Napaatras si Adrian. Hindi kita minamaliit, pero ganyan ang ginawa ninyo. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa kwarto ng yumaong ina. Si kuya, ikaw, si mama, pati si papa. Lahat kayo may bersyon ng katotohanan na binibigay lang kapag huli na. Sa gitna ng kanyang paghinga, may nahulog mula sa loob ng sobra. Isang susi ng safety deposit box receipt na may pangalan ng bangko at number. Napayuko siya. Ito na, ang susi sa susunod na pinto. Ngunit bago pa niya mapulot, biglang may narinig silang kalabog sa ibaba. Sabay silang napatingin ni Adrian sa pinto. May pumasok sa bahay. Lira, bulong ni Adrian, agad nagbago ang tono. May tao sa baba. Agad nitong hinayla siya palayo sa bol at pinatay ang ilaw sa kwarto. Sa dilim, naririnig nila ang mabibigat na yabag sa kahoy na sahig sa ibaba. Isa, dalawa. Pagkatapos ay may tunog ng drawer na binubuksan. May naghahalughog. Naramdaman ni Lira ang paglamig ng pawis sa batok niya. Baka pulis, bulong niya. Umiling si Adrian. Hindi sila papasok nang walang tawag. Dahan-dahan silang lumapit sa pinto. Mula sa siwang, nakita ni Lira ang liwanag mula sa pasilyo at ang gumagalaw na anino sa hagdan. Paakyat, bawat hakbang ay tila martel yung tumatama sa dibdib niya. Humawak si Adrian ng kahoy na istante na parang handang ipanghampas. Bumukas ng kaunti ang pinto, at bago pa tuluyang makapasok ang tao ay sumigaw si Adrian at mabilis itong tinulak. Nagkabalyahan sa pasilyo. Napasigaw si Lira nang marinig niya ang malutong na tamaan ng katawan sa dingding. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang boses na sumunod. Tama na, ako ito. Nanlaki ang mata ni Lira. Lumabas siya sa siwang at natigilan. Nasa sahig ang isang payat na lalaking halos hindi niya agad nakilala dahil sa haba ng buhok, bagal ng galaw, at lalim ng mga mata. Ngunit naroon ang rosaryo sa leeg. Papa, parang naputol ang hininga ng tatlong tao sa iisang sandali. Si Cesar Delgado ay naroon sa pasilyo ng bahay na iniwan niya 7 taon na ang nakalipas, marumi ang damit, nangingitim ang mga mata, at mas matanda kaysa sa alaala ni Lira. Ngunit ang pinakamabigat ay hindi ang pagbalik niya, kundi ang paraan ng pagtingin nito sa bol na nakabukas sa silid ng ina nila. Alam na alam nito kung ano ang nakita nila. Huli na ako, sabi ni Cesar, paus ang boses. Alam ko, hindi na napigilan ni Lira ang sarili. Tinulak niya si Adrian at lumapit sa ama. Nasaan ka noong pinapatay ang anak mo? Sigaw niya. Hindi gumanti si Cesar. Tinanggap lang niya ang bawat salita na parang matagal na niya iyong hinintay. Hinahanap ko si Mateo, sagot nito. Pero hindi ko siya naabutan. Sinungaling. Gusto na sana niya itong sapakin, ngunit nanginginig ang mga kamay niya sa sobrang halo ng galit at pagnanais na marinig ang katotohanan. Bumalik ka lang dahil alam mong nahukay na ang lihim. Umangat ang tingin ni Cesar at sa unang pagkakataon ay nakita niya ang luha sa mga mata nito. Oo, sabi nito. At dahil hindi na ako papayag na ikaw naman ang ilibing ng kasalanan ko. Kumirat ang dibdib ni Lira sa narinig, hindi dahil pinatawad niya ito, kundi dahil ramdam niyang totoo ang takot sa boses nito. Ngunit bago pa siya makasagot, nagsalita si Adrian mula sa likuran. Sino ang pumatay kay Mateo? Lumingon si Cesar sa kanya. Hindi pa kayo ligtas para marinig lahat. Wala ka ng karapatang pumili ng oras, malamig na sagot ni Adrian. Patay na ang kaibigan ko. Tumayo si Cesar ng tuwid kahit bakas ang pagod sa katawan. Ang batang inakala naming patay noon, may kapatid pala sa ama. At ang kapatid na iyon ang lumaki sa ilalim ng pangalang Vergara, pero hindi kailanman tinanggap. Siya ngayon ang kumokontrol sa mga natitirang lupa,
negosyo, at mga taong tapat pa rin sa pangalan ng Don. Napasinghap si Lyra. Sino? Tumitig si Cesar sa kanya. Si Mayor Renato Vergara. Napaatras si Lyra. Kilala ng buong bayan si Mayor Renato. Malinis ang imahe. Palasim ba? Mapagbigay sa scholarship. Laging nasa harap ng camera kapag may relief operation. Ilang beses pa nga itong pumunta sa barangay nila para mangako ng tulong sa mga magsasaka. Hindi pwede, bulong ni Lyra. Siya ang nag-abot ng bulaklak sa lamay ni Mama. Dahil kailangan niyang bantayan kung mananahimik pa tayo, sagot ni Cesar. At ngayong may nahukay na dokumento si Mateo, sigurado akong hindi na siya titigil. Tahimik ang bahay, ngunit hindi iyon ginhawa. Lalong humigpit ang hangin sa pagitan nila. Lyra looked from her father to Adrian, then to the open bowl, and she understood that the story of their family had just crossed the point where grief could remain private. Everything was tied now. The dead child, the patronage, the missing father, the murdered brother, the mayor. Ngunit kahit ganoon kabigat ang pahayag, may isang bagay pa ring kumakalmat sa loob niya. Kung ganun, sabi niya, dahan-dahan, bakit nasa crime scene ang rosaryo mo? Tahimik si Cesar. Isang segundo, dalawa. Dahil nandoon ako, sagot nito. Napapikit si Adrian. Si Lyra naman ay parang muling nawalan ng balanse. Anong ibig mong sabihin? Naabutan kong buhay pa si Mateo. At hindi mo siya nailigtas. Halos pumutok ang boses niya. May hamarang sakin, sagot ni Cesar. At sa dilim, akala ko makakatakas pa ako para sundan siya. Naiwan ang rosaryo. Sino ang hamarang? Hindi agad sumagot ang ama niya. Sa mukha nito ay may halong hiya at takot. Ang may hawak ng baril hindi estranghero. Tumitigas ang mga daliri ni Lyra sa gilid ng pinto. Sabihin mo, si Adrian. Kumalabog ang mundo sa pagitan nila. Lumingon si Lyra sa lalaking ilang oras na niyang kasama sa paghahanap ng katotohanan, at sa unang pagkakataon, hindi niya mabasa ang mukha nito. Hindi na ito nagulat, hindi rin agad nagtanggol sa sarili. At ang katahimikang iyon ang pinakamatinding uri ng pagsabog. Hindi huminga si Lyra sa loob ng ilang segundo. Nakatingin lang siya kay Adrian na tila naghihintay ng isang mabilis, desperado, malinaw na pagtanggi, ngunit ang nakuha niya ay isang pagkurap, isang paghigpit ng panga, at ang bahagyang pag-iwas ng tingin na sapat para mawasak ang huling hibla ng pagtitiwalang pinanghahawakan niya mula pagkabata. Magsalita ka, sabi niya, ngunit ang boses niya ay hindi nasigaw. Mas nakakatakot iyon, mas manipis, mas malamig. Hindi ko siya binaril. Iyon ang unang lumabas sa bibig ni Adrian, at sa paraan ng pagsabi niya, alam agad ni Lyra na hindi pa iyon ang buong kwento. Pero hawak mo ang baril, singit ni Cesar, paos ngunit matalim. Kita-kita sa liwanag ng poste sa likod. Ikaw ang kausap niya. Oo, hawak ko ang baril. Pero hindi ko siya binaril, ulit ni Adrian, ngayon ay mas mariin, habang dahan-daang itinatama ang tayong parang handang umatras o lumaban depende sa susunod na sasabihin ni Lyra. Ibinigay niya sa akin ang baril. Napatawa si Lyra ng maikli at halos walang tunog. Iyon ang uri ng tawang lumalabas kapag hindi na alam ng isang tao kung mas dapat ba siyang umiyak o sumigaw. Ang dami ninyong bersyon ng totoo, sabi niya. Nakakapagod na. Humakbang siya palapit kay Adrian. Bakit mo hawak ang baril ng kapatid ko sa gabing namatay siya? Dahil gusto niya akong ipilit sa isang desisyon, sagot ni Adrian. At dahil akala niya, kapag nadamay ako, hindi ko na siya iiwan sa laban na pinasok niya. Napatingin si Cesar sa kanya na parang gusto nitong sugurin siya, ngunit pinigilan nito ang sarili. Laban, ulit ni Lyra. Anong laban? Sa mayor, sa multo ng Don, sa kasalanan ng pamilya natin, o sa sarili niyang guilt. Hindi agad sumagot si Adrian. Lumunok muna ito at tumingin sa bowl, sa mga dokumentong nakakalat, sa litrato, sa sulat ng kanilang ina. Lahat, sagot nito sa wakas. At noong gabing iyon, gusto niya akong sumama sa bangko kinabukasan. Ayaw ko. Bakit? Tanong ni Lyra. Dahil alam kong kapag binuksan na namin ang laman ng deposit box, wala nang atrasan. Hindi na ito tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Magiging giyera na ito laban sa mga taong sanay ng magpalibing ng problema. Pero pumunta ka pa rin. Tinawag niya ako. Napapikit si Adrian sandali, para bang pinipilit niyang buuin ang eksena sa isip niya nang hindi natitinag ng tingin ni Lyra.
Pagdating ko sa likod bahay, galit siya. Sabi niya, may sumunod sa kanya mula bayan. Sabi niya, kapag hindi siya umabot ng umaga, ibibigay ko sa iyo ang susi. Ipinakita niya sa akin ang baril at sabi niya, pumili ka. Tulungan mo ako o layuan mo na kami habang buhay. At sabi ko hindi ako papayag na pumatay para sa lihim ng pamilya ninyo. Nanigas ang mukha ni Lyra. Pumatay. Paulit-ulit niyang sambit. Sino ang papatayin? Umiling si Adrian. Hindi niya sinabi ng diretso. Pero may pangalan siyang binanggit. Isang taong konektado sa mayor. Mondo Rivera. Napasinghap si Cesar. Chief of Staff ng mayor, bulong nito. Matagal nang tagahawak ng maruruming utos. Nilinggan siya ni Lyra. Kilalang kilala mo. Dati akong driver ng mga tao ni Don Emilio. Diretsong sagot iyon ni Cesar. At noong namatay si Don, nanatili ang mga tauhan. Nagpalit lang ng amo, hindi ng sistema. Bumalik ang tingin ni Lyra kay Adrian. Ibig mong sabihin, may plano si kuya na gumanti. Hindi ko alam kung gumanti o takutin, sagot ni Adrian. Pero wasak na ang isip niya sa mga huling araw. Hindi na siya natutulog ng maayos. Laging sinasabi na hindi na sapat ang paghukay ng dokumento dahil may mga taong bubura lang ulit nyon. Sabi niya, kung walang aamin, may kailangan siyang itumba. Napaatras si Lyra, parang may malamig na kamay na humawak sa likod niya. Hindi niya matanggap ang larawan ng kapatid niyang si Mateo, ang taong nagsakripisyo para sa kanila, bilang isang lalaking umabot sa hangganan ng karahasan. Ngunit habang iniisip niya ang mga huling linggo, ang mga gabing hindi umuuwi agad si Mateo, ang mga mata nitong laging puyat at panang kung anong hindi masabi, unti-unti niyang napagtantong may bahagi nga ng kapatid niya na hindi niya na nakilala. Hindi ko siya binaril, ulit ni Adrian, ngayon ay direkta kay Lyra. Nag-aagawan kami sa baril nang makarinig kami ng yabag. Paglingon namin, may isa pang tao. Nakatalukbong. Doon pumutok ang unang bala. Hindi sa kamay ko galing. Nakilala mo? Tanong ni Cesar. Hindi malinaw ang mukha, pero huminto si Adrian. Pero ano? Madiing tanong ni Lyra. May singsing siyang suot, malapad, may itim na bato. Napatingin si Cesar sa malayo, at sa mga mata nito ay may dumaan na alaala na ayaw na sanang balikan. Singsing iyon ng mga tauhan ni Renato kapag may sensitibong utos. Bakit para kang laging may sagot na matagal mo nang alam? Biglang putok ni Lyra sa ama. Bakit ngayon ka lang nagsasalita? Hindi na umiwas si Cesar. Dahil noon, inisip kong mas ligtas kayong lumaki sa kasinungalingan kaysa sa katotohanan. At dahil duwag ako, ang salitang iyon ay nanatili sa hangin, mabigat, walang palusot. Hindi makasagot si Lyra. Matagal niya nang gustong marinig sa ama niya ang pag-amin sa sarili nitong pagkukulang, ngunit ngayong narinig na niya, wala itong dulot na ginhawa. Parang mas gumapang lang ang sakit sa mga sulok na matagal nang sinara ng puso niya. Sa ibaba, may tumahol na aso sa labas at may dumaan na sasakyan. Saglit silang natigilan lahat, nakikinig. Hindi tayo pwedeng manatili dito, sabi ni Adrian. Kung alam nilang may nakita na tayo sa ball, babalik sila. Saan tayo pupunta? Tanong ni Lyra. Sa bangko, sagot nito. Ngayong gabi, sarado na iyon. May night vault section at may lumang entrance sa gilid para sa mga deposit client na may special access, sagot ni Adrian. Hindi ko alam lahat. Pero sinabi ni Mateo sa akin noon na may kakaibang schedule ang matandang bank manager kapag may legacy clients. Paano mo alam? Dahil minsan niya akong pinasama sa labas. Hindi siya pumasok noon, pero pinabantayan niya sa akin ang paligid. Tumingin si Lyra sa kamay niyang nakahawak pa rin sa sulat ng ina nila. Sa isang bahagi ng isip niya, gusto niyang itulak palayo ang ama at si Adrian, kunin ang lahat ng dokumento, at tumakbo ng mag-isa. Ngunit alam niyang wala na siya sa panahon ng mga desisyong pwedeng gawin ng walang kapalit. Maling tao ang pinagkatiwalaan ni Mateo, maling katotohanan ang itinago ng pamilya nila, at sa puntong ito, kahit ang pagtanggi niyang kumilos ay isa ng pagpili. Sasama ako, sabi niya. Hindi na pwedeng kayo na naman ang mauuna sa lahat. Bumaba sila ng bahay nang hindi binubuksan ang malalaking ilaw. Si Cesar ang huling lumabas, dala ang envelope, habang si Adrian ay nagmamasid sa kalsada bago sila sumakay sa motor at sa lumang pick-up na hindi alam ni Lyra kung saan biglang nakuha ng ama niya. Hiniram ko, sabi lang nito nang tanungin siya. Wala nang energy si Lyra para usisain pa kung kanino. Sa biyahe papuntang bayan,
Sumakay siya sa pick-up kasama si Cesar habang si Adrian ay nasa unahan sa motor para tumingin kung may sumusunod. Mahaba ang katahimikang bumalat sa kanila ng ama niya. Sa labas, madilim ang mga palayan. Paminsan-minsan ay may ilaw ng tindahan o gasolinahan, ngunit karamihan ng daan ay tila nilamon ng gabi. Noong bata pa kayo ni Mateo, biglang sabi ni Cesar nang hindi tumitingin sa kanya, laging sinasabi ng nanay mo na may isang anak kami na hindi matututong manahimik at may isang anak na mamamatay sa kakatahimik. Hindi agad naintindihan ni Lyra kung bakit iyon ang pinili nitong sabihin sa ganitong oras. At sinong-sino roon? Tanong niya, pagod ang tono. Akala namin ikaw ang hindi matututong manahimik. Napalingon siya rito. Akala lang. Nagkamali kami. Si Mateo pala. Humigpit ang hawak niya sa sinturon ng upuan. Kung alam mo palang ganito ang mangyayari, bakit hindi mo siya pinigilan? Ngumiti si Cesar ng mapait. Sinubukan ko. Pero paano mo pipigilan ang lalaking lamaking naniniwalang utang niyang linisin ang dumi ng ama niya? Hindi niya utang iyon. Pero ipinaramdam ko. Tumahimik sila muli. Naramdaman ni Lyra ang bigat ng pag-amin na iyon na halos kasing sakit ng mga natuklasan niya sa sulat ng ina nila. Ngayon niya nakikitang ang buhay ni Mateo ay hindi lang simpleng serye ng mabubuting sakripisyo. Isa rin iyong tahimik na pagpaparusa sa sarili para sa kasalanang hindi naman siya ang gumawa. Pagdating nila sa likod ng Old Municipal Bank, halos alas 11 na ng gabi. Ang gusali ay luma, may mga bahagi ng pader na kupas na at may bakal na gate sa gilid na hindi halatang ginagamit pa. Nandoon na si Adrian, nakaparada ang motor sa madilim na bahagi. Walang kasunod, sabi nito. Pero may ilaw sa office ng manager. Ibig sabihin gising pa siya, bulong ni Cesar. O may kausap na ibang tao. Dumaan sila sa makitid na daan sa gilid ng gusali. Sa dulo ay may maliit na pinto na may keypad at lumang key slot. May access code ba tayo? Tanong ni Lyra. Inilabas ni Cesar ang isang kupas na calling card mula sa wallet. Sa likod ay may 4 na numerong sulat kamay. Ito ang number na binigay ng nanay mo noon, para raw sa panahon na wala ng ibang pinto. Tiningnan siya ni Lyra ng matagal bago kunin ang card. Ilang panahon pa ang hindi mo sinabi sa amin. Hindi na sumagot si Cesar. Itinipan ni Lyra ang code, saka isinaksak ang susi mula sa envelope. Saglit na walang nangyari. Pagkatapos ay may mahinang buzz at bumukas ang lock. Parang may laman na sariling hininga ang gusali nang makapasok sila. Mabango sa lumang papel, metal, at aircon na mahina ang andar. Walang tao sa pasilyo, ngunit may ilaw nga sa opisina sa dulong kanan. Dito, bulong ni Adrian, itinuturo ang hagdan pababa. Nasa basement ang deposit section. Bawat hakbang nila pababa ay tila may kasamang panganib. Ang fluorescent light sa basement ay bahagyang kumikislap. May hanay ng metal boxes sa dingding at isang maliit na mesa sa gitna. Ngunit bago pa sila makalapit, may boses na nanggaling sa dulo. Late na kayo. Napasigaw si Lyra sa gulat at mabilis na lumingon. Isang matandang babae ang lumabas mula sa anino, may puting buhok na maayos ang bun, manipis ang salamin, at baston na hindi naman halatang kailangan niya. Attorney Salcedo, mahina ngunit alertong sabi ni Adrian. Akala ko hindi na kayo darating, sabi ng matanda, tila hindi nababahala sa presensya ng 3 taong mukhang hinahabol ng sariling mga multo. Patay na si Mateo, kaya ikaw na siguro ang kapatid. Tumango si Lyra, pilit pinipigilan ang emosyon sa boses. May iniwan po ba siya rito? Tiningnan siya ni Attorney Salcedo mula ulo hanggang paa, hindi bilang isang bata kundi bilang isang taong sinusukat kung kaya bang buhatin ang susunod na katotohanan. May iniwan siya, at may kinuha rin siyang hindi niya dapat ginalaw. Ano po iyon? Ledger. Napatingin si Cesar. Akala ko sinunog na lahat ni Emilio. Hindi lahat. Umayos ng tayo ang matanda. May mga tao kasing mahilig magtira ng ebidensya bilang insurance sa sarili nilang mga kaalyado. Nasa box. Tanong ni Adrian. Hindi na, sagot niya. Kinuha na ni Mateo kahapon ng hapon. Nanlamig ang batok ni Lyra. Ano? Nagpakita siya rito, mag-isa. Galit, nanginginig. Sabi niya, tapos na raw ang pagtatago. Kinuha niya ang ledger at isang tape recorder. Tape recorder. Ulit ni Cesar. May recording ng gabing namatay ang bata. Tumingin si Attorney Salcedo sa kanya na para bang matagal na niya ring hinihintay ang tanong na iyan. May recording ng isang pag-uusap 3 araw matapos ang gabing iyon. Ikaw,
si Emilio, at si Rosa. Halos mawalan ng kulay si Cesar. Hindi pwede, putol ng matanda. Ako ang nagtago. Dahil ng mga panahong iyon, walang lalaking makapangyarihan ang pinaniniwalaan kong hindi kayang ipagpalit ang buhay ng mahihina para sa sarili nilang pangalan. Nagpalitan ng tingin sina Lyra at Adrian. Nasaan na po ang tape? Tanong ni Lyra. Hindi ko alam. Pero may kopya ng inventory. Lumapit si Attorney Salcedo sa isang maliit na drawer at inilabas ang papel. Ito ang nakuha ni Mateo. Ledger, cassette, at isang envelope na may land survey. Land survey ng ano? Ng lumang bahagi ng asyenda kung saan inilibing ang batang inakala ninyong patay. Naramdaman ni Lyra na muling bumigat ang hangin. At bakit parang hindi kayo natatakot magsabi nito sa amin? Tanong niya. Mahinang ngumiti ang matanda, ngunit walang init iyon. Dahil sa edad kong ito, mas kinatatakutan ko ang mamatay ng walang itinama kaysa ang barilin ng mga lalaking matagal ng bulok. Hindi pa man lubusang lumulubog ang sinabi nito ay biglang namatay ang ilaw sa basement. Umalingaw-ngaw ang mahinang click mula sa taas, saka isang malalim na katahimikan. Yumuko, sigaw ni Adrian kasabay ng pagputok ng baril. Sumabog ang salamin ng isang metal cabinet at hamampas ang piraso sa pisngi ni Lyra. Napaupo siya sa sahig habang hinayla siya ni Cesar palapit sa gilid ng mesa. Sa dilim, naririnig niya ang magkakapatong na yabag at ang malutong na mura ni Adrian habang gumaganti ng galaw, kung hindi man putok. Ilan sila? Sigaw ni Cesar. Hindi ko makita. Sagot ni Adrian. Isa pang putok. May napahiyaw. Hindi niya malaman kung kanino nanggaling. Lyra. Tawag ni Adrian. Crawl ka sa kaliwa. May service door. Gumapang si Lyra sa malamig na sahig, sumasabit ang palda niya sa matulis na tornilyo ng mesa. Naramdaman niya ang kamay ng ama niyang sumunod at nagtutulak sa kanya pasulong. Sa gitna ng kaguluhan, narinig niya ang boses ni Attorney Salcedo, matapang pa rin sa kabila ng edad. Mga duwag, hindi niyo kayang patayin ang kasaysayan. Kasunod noon ay isang malakas na kalabog at isang putok na tila masyadong malapit. Attorney, sigaw ni Lyra, ngunit hinayla siya ni Cesar. Huwag kang lilingon. Binalot sila ng usok ng pulbura habang nakapa nila ang maliit na service door sa kaliwa. Nakakandado. Tabi, sabi ni Cesar. Ilang beses niya itong sinipa hanggang bumigay ang luma at kalaw-angin ng bisagra. Bumukas ang pinto sa makitid na pasilyong amoy amag at papel. Nauna si Lyra pumasok, kasunod si Cesar. Ilang segundo pa ang lumipas bago sumunod si Adrian, hingal at may bahid ng dugo sa manggas. Isinara nila ang pinto at itinulak ang lumang filing cabinet laban dito. Sa labas, may nagmumurang lalaki at maririnig ang pagsubok na buksan ang nabaling pinto. Nasaan si Attorney Salcedo? Tanong ni Lyra, nanginginig ang boses. Tahimik si Adrian. Iyon na ang sagot. Napahawak siya sa bibig niya at pinigilan ang iyak. May nakuha ka ba? Tanong ni Cesar kay Adrian, praktikal ang tono ngunit may bigat. Dahan-daang inilabas ni Adrian mula sa loob ng jacket ang isang maliit na notebook at isang audio cassette na may kupas na label. Nasa mesa niya, sabi nito. Hinablot ko bago namatay ang ilaw. Napatitig si Cesar sa cassette na parang nakakita ng sariling sentensya. Hindi pa tapos, sabi ni Adrian. May land survey pa yata, pero naiwan. Mas mahalaga iyan sa ngayon, sagot ni Cesar. Kapag may recording tayo, may leverage tayo. Leverage. Galit na ulit ni Lyra, kahit pabulong. Hindi ba sapat na tinatawag mong leverage ang katotohanan? May mga tao nang namamatay. Tumingin sa kanya si Adrian, hapong-hapo at marumi ang mukha ngunit malinaw ang mga mata. Kaya nga kailangan nating mabuhay hanggang umaga. May punto siya, at ang nakakainis ay alam ni Lyra iyon. Sa likod ng kanilang pinagtataguan, lumalakas ang pagtulak sa pinto. Sumilip si Adrian sa dulo ng pasilyo. May hagdan paakyat sa likod. Saan ang labas? Tanong ni Lyra. Sa drainage alley sa likod ng hardware. At pagkatapos, may isang tao akong pwedeng lapitan, sagot ni Adrian. Agad umiling si Cesar. Wala na akong tiwala sa mga tao mo. Hindi siya tao ko, sagot nito. Mamamahayag. Napatigil si Lyra. Mamamahayag. Si Celine Arboleda. Nag-iimbestiga sa ghost properties ng mayor nitong mga nakaraang buwan. At bakit hindi mo sinabi kay Mateo noon? Dahil ayaw niya ng media. Gusto niya ng direktang hustisya.
Gusto niyang humarap mismo si Renato sa ebidensya. At ngayong patay na siya, sabi ni Lyra, gusto mong ipasa sa kamera ang bangkay ng kapatid ko. Gusto kong gawing mahirap para sa mayor na patayin din tayo ng walang ingay, sagot ni Adrian. Bago pa makasagot si Lyra, biglang kumalabog ng malakas ang filing cabinet. Nabiyak ang itaas ng pinto. Move! Sigaw ni Adrian. Tumakbo sila sa makipot na hagdan, halos magkabanggaan sa pagmamadali. Si Lyra ay nangunguna ngayon, dala ang maliit na notebook at ang sulat ng ina niya, habang nasa likod niya si Cesar na pasuray ngunit pilit sumasabay. Paglabas nila sa alley, sumalpok sa kanila ang amoy ng maruming tubig at gabi ng bayan. Tumawid sila sa likod ng hardware, dumaan sa madilim na eskinita, at saka lang huminto nang marating ang bakanteng lote sa may terminal ng tricycle. Malayo na ang putukan, ngunit hindi ang panganib. Nasaan si Mama Mahayag mo? Hingal na tanong ni Cesar. Kinuha ni Adrian ang cellphone niya at mabilis na nagdial. Ilang ring. Walang sagot. Muli, wala pa rin. Nagsimulang kumislat ang takot sa tiyan ni Lyra. Baka huli na rin, sabi niya bago niya napigilan ang sarili. Huwag mong sabihin iyan, sagot ni Adrian, ngunit hindi na sigurado ang boses nito. Sa wakas, may sumagot. Hindi nila marinig ang nasa kabilang linya, ngunit nagbago ang mukha ni Adrian. Nasaan ka? Sagot nito. Hindi. Huwag kang pumunta rito. Sa simbahan sa may lumang tulay. Oo, ngayon na. Pagkababa niya ng tawag, napatingin sa kanya si Lyra. Bakit simbahan? Dahil doon pinakamahirap magpaputok ng hindi mapapansin, sagot nito. At dahil may recorder siya para mapakinggan agad ang kaset. Sumakay ulit sila, ngunit mas maingat na ngayon, paikot-ikot sa maliliit na daan ng bayan. Sa biyahe, may naramdaman si Lyra na hindi niya agad na ipaliwanag. Hindi na simpleng takot, hindi na lang rin galit. Isa itong lumalaking pakiramdam na ang bawat tao sa paligid niya ay may bahaging hindi pa naihahayag, at kahit ang katotohanang hahawakan nila sa kaset ay baka hindi pa rin sapat para malaman niya kung sino ang tunay na kaaway. Dahil paano kung ang isang pamilya ay sinisira hindi lang ng iisang kasalanan, kundi ng paulit-ulit na pagpiling huwag aminin ang buong lawak niyon. Pagdating nila sa lumang simbahan sa may tulay, halos hating gabi na. Maliwanag ang harapan dahil may navi na kinabukasan kaya bukas pa ang ilang ilaw sa gilid. Sa ilalim ng puno ng akasya sa bakuran ay may babaeng nakasuot ng simpleng polo at maong, may sling bag at maliit na recorder sa kamay. Adrian, sabi nito paglapit nila. Ano na naman ang pinapasok mo? Ngunit nang makita nito ang dugo sa manggas ni Adrian at ang estado ni Lyra at Cesar, nawala ang anumang pagod sa mukha ng babae. Anong nangyari? May patay na sa bangko, sabi ni Adrian. At may hawak kami na posibleng magdugtong sa mayor, sa lumang asyenda, at sa pagpatay kay Mateo Delgado. Nang marinig ni Celine ang pangalang Mateo, agad itong tumingin kay Lyra ng mas maingat. Ikaw ang kapatid. Tumango si Lyra. At gusto ko nang marinig kung ano man ang nasa kaset na iyan bago pa may isa na namang mamatay para lang maprotektahan ang mga taong matagal nang dapat nanagot. Walang drama ang sumunod na kilos ni Celine. Wala ring sobrang simpatsya, isang tingin lang ng propesyonal na alam na mas mahalaga ang bilis kaysa aliw. Inilabas nito ang maliit na portable player mula sa bag, maingat na ipinasok ang kaset, at tumingin sa kanilang tatlo. Kapag pinatugtog natin ito, sabi niya, wala nang atrasan. Napapikit si Lyra. Naalala niya ang mukha ni Mateo sa ilalim ng mangga, ang malamig nitong kamay, ang hindi nito natapos na mga salita. Pagmulat niya, matigas na ang kanyang desisyon. Wala nang atrasan noon pa. Pinindot ni Celine ang play. Umikot ang kaset, may mahinang static, ilang segundo ng katahimikan, pagkatapos ay isang boses na hindi na kailangang ipakilala pa ng alaala ni Lyra. Boses ng kanyang ina, mas bata, mas wasak, umiiyak habang sinasabing, hindi natin dapat siya iniwan doon. At sa sandaling marinig ni Lyra iyon, alam niyang kahit ang lahat ng naisip niyang katotohanan hanggang sandaling iyon ay simula pa lang ng panibagong pagbagsak. Lumabas mula sa maliit na speaker ang kaluskos ng upuan, mahinang lagitik ng baso, at pagkatapos ay ang paos na boses ni Don Emilio, malamig at walang bakas ng awa. Tapos na ang usapan. Wala nang makakaalam. Ang bata ay hindi na mabubuhay kahit hukayin pa ninyo. Napahawak si Lyra sa gilid ng bangko sa bakuran ng simbahan. Hindi niya namalayang umupo na pala siya. Sa tabi niya ay nanigas si Cesar,
At sa unang pagkakataon simula nang bumalik ito ay wala nang depensang nakasabit sa mukha nito, puro takot na lang at matagal nang kinakalawang nahiya. Kasunod ng boses ni Don Emilio ay ang mas batang tinig ng ama niya. Nanginginig ngunit pilit matatag. Hindi ko sinadyang mahulog siya. Wala nang saysay ang sinadya o hindi, sagot ni Don Emilio sa tape. Ang mahalaga ay kung sino ang magsasalita at kung sino ang mabubuhay. Pagkatapos ay ang iyak ng ina niyang si Rosa. Hindi hysterical. Hindi malakas. Iyon ang mas masakit. Tahimik na iyak ng babaeng alam nang wala na siyang pwedeng piliin na hindi marumi. Gusto kong makita ang katawan, sabi nito sa recording. Bata iyon. Hindi ka naiiyak kapag nasa ospital na ang tatay mo, putol ni Don Emilio. Akala mo saan manggagaling ang pera? Sa dangal. Napapikit si Lira ng mariin. Bawat salita ay parang may sariling talem. Hindi lang nito binubuksan ang krimen. Binubuksan din nito ang mismong ugat ng utang na loob na ipinambalot ng pamilya nila sa gutom, sa bahay, sa pag-aaral, sa bawat tinapay na kinain nila habang lumalaki. Hayop siya, pabulong na sabi ni Celine, ngunit hindi niya hininto ang pag-play. Sa recording, muling nagsalita si Cesar. Paano kung may nakakita? Sumunod ang maikling katahimikan, saka ang boses ni Don Emilio na tila nakangiti habang naninindak. Kung may nakakita, may ililibing ulit. Kumalabog ang dibdib ni Lira. Tila lahat ng hangin sa paligid ng lumang simbahan ay naging mabigat at marumi. Ngunit hindi pa tapos ang tape. May kaluskos, parang may lumalapit sa recorder. Pagkatapos ay isang pangungusap na hindi niya inaasahan. At ang anak mo? Tanong ng ina niya, si Mateo. Paano kapag nalaman niya balang araw? Ilang segundo bago sumagot si Don Emilio, ngunit sapat iyon para maramdaman ni Lira ang lamig na gumapang sa likod niya. Kapag lumaki ang batang iyon na may utang sa akin, hindi na niya kakaagitan ng kamay na nagpapakain sa kanya. Napatingin si Lira kay Cesar. Anong ibig niyang sabihin? Ngunit bago pa makasagot ang ama niya, may sumunod pang boses sa tape. Isang batang lalaki, malabo, mahinang-mahina, tila nasa malayo ngunit malinaw pa rin ang mga salita. Tay nanigas si Cesar. Nabitiwan ni Celine ang paghawak sa player ng bahagya. Maging si Adrian ay napalingon na para bang sinampal ng alaala. Hindi posible, bulong ni Cesar. Sa tape, muling narinig ang bata. Mas malinaw ngayon, mas takot. Tay, andito ako. Napahinto si Celine sa pagplay. Walang sino man ang agad nagsalita. Ang tunog lang ng kuliglig at malayong busina mula sa kalsada ang pumuno sa mga segundo ng sindak. Anak mo, tanong ni Lira sa ama niya, ngunit hindi iyon simpleng tanong. Paratang iyon. Paghukom. Sino ang batang iyon? Hindi agad sumagot si Cesar. Nanginginig ang mga daliri nito sa ibabaw ng tuhod. Si Adrian ang unang nagsalita. Gabriel, sabi nito. Umigting ang mukha ni Lira. Bakit tay ang tawag niya kay Papa? Tumingin si Cesar sa simbahan, sa krus sa itaas ng pinto, para bang kahit matapos ang 7 taon na pagkawala ay hindi pa rin nito alam kung saan ilalagay ang mga salitang ipinag-gate niya sa mga anak. Dahil napahinto siya, saka muling lumunok. Dahil anak ko rin siya. Walang sumabog na baril. Walang kumalabog na pinto. Ngunit para kay Lira, iyon ang pinakamalakas na pagsabog ng gabing iyon. Saglit siyang hindi makahinga. Ang ibig sabihin ba nito, ang batang inakalang anak sa labas ni Don Emilio ay hindi talaga anak ni Don Emilio? O may mas komplikadong kasalanan sa pagitan ng pera, kapangyarihan, at laman? Ulitin mo, sabi niya, nanginginig ang boses ngunit malinaw ang bawat pantig. Sabihin mo sa akin kung sino si Gabriel. Yumuko si Cesar. Bago ako napilitang pumasok sa mga utos ni Don Emilio, may nangyari sa amin ng isa niyang kasambahay. Si Teresa. Hindi kami dapat magkalapit, pero nang mabuntis siya, ipinadala siya sa kabilang bahagi ng asyenda. Nang nalaman ni Emilio, kinuha niya ang bata at pinalabas na kanya para hindi masira ang pangalan ng pamilya at para hawak niya pa rin kaming dalawa. Napaurong si Lira na parang madudungisan ng mismong pag-amin. Ibig mong sabihin, ginamit niya ang anak mo bilang ari-arian. Oo, mahinang sagot ni Cesar. At hinayaan mo, wala akong lakas noon. Mahirap ako. Ang lolo mo may sakit. Ang nanay mo buntis kay Mateo. Bawat mali kong pagpili, ipinambili ko ng isa pang araw na mabubuhay ang mga tao sa bahay natin. At ang kapalit, malamig na sabi ni Lira, ibang bata ang inilibing.
Hindi sumagot si Cesar dahil wala nang sagot sa ganoong pangungusap. Si Celine, na kanina'y halos puro profesional na distansya lang ang ipinapakita, ay napahawak sa noo. Kung totoo ito, sabi niya, hindi lang tayo may kaso sa lumang krimen. May dahilan tayo kung bakit gustong burahin lahat ni Renato. Kapag napatunayan na hindi totoong Vergara si Gabriel, pwedeng mabasag ang buong claim sa ilang mana at lupain. Buhay ba si Gabriel? Tanong ni Lyra, pinipilit ipagsiksikan ang tanong sa gitna ng sakit. Iyon ang hindi ko alam, sagot ni Cesar. Noong gabing nahulog siya, sinabi ni Emilio na patay na at inilibing na. Pero sa tape narinig ko ang boses niya. Ibig sabihin buhay pa siya ng mga oras na iyon. Hindi ko na alam kung kailan siya totoong namatay. Tahimik si Adrian, ngunit napansin ni Lyra ang paraan ng pagtingin nito sa lupa. Parang may isa pa itong piraso ng katotohanan na ayaw pang ilabas. May alam ka na naman, sabi ni Lyra. Hindi niya kailangang itaas ang boses. Tumayo si Adrian at tiningnan siya ng diretso. Noong college ako, may isang matandang lalaki akong nakilala sa Maynila. Parang palaboy, pero matino magsalita. Minsan, lasing siya nang ikwento niyang ipinanganak siyang may apelyidong hindi naman kanya. Sinabi niyang kinuha sa kanya ang tunay niyang ama at ipinapalit ang isang pangalang hindi niya gusto. Hindi ko pinansin noon, pero may isa siyang pangalan na binanggit bago kami nagkahiwalay. Ano? Tanong ni Celine. San Isidro. Naramdaman ni Lyra ang panibagong pag-ikot ng mundo. At ngayon mo lang sasabihin. Dahil hindi ko alam na siya iyon, sagot ni Adrian. Hindi ko alam na may kinalaman sa pamilya ninyo hanggang sa nagsimula akong tulungan si Mateo at lumitaw ang pangalang Gabriel. Ano ang itsura niya? Tanong ni Cesar, biglang may apoy sa mga mata. May peklat sa may kanan ng kilay, sagot ni Adrian. At may ugali siyang hawakan ang dibdib niya kapag kinakabahan. Napahawak si Cesar sa sariling mukha. Si Teresa may peklat sa kilay. Ako naman ang may sakit sa dibdib noon pa. Umigting ang panga ni Lyra. Hindi niya alam kung mas gusto ba niyang mabuhay si Gabriel o manatiling bangkay sa kasaysayan. Kung buhay ito, ibig sabihin may isa pa silang multong kailangang harapin, isang kapatid sa dugo ni Mateo ngunit ipinagpalit sa sistema ng mga Vergara. Kung patay na, ibig sabihin mas malala ang ginawa ng mga nakakatanda kaysa sa inakala niya. Si Celine ang sumalo sa lumalaking gulo. Kailangan nating isipin ang susunod. May patay sa bangko. Posibleng alam na ni Renato na may tape tayo. Hindi sapat ang emosyon. Kailangan ng galaw. Ipopost mo ba agad? Tanong ni Adrian. Umiling si Celine. Hindi ako tanga. Kapag pinakawalan ito ng walang backup, pwede akong idmanda, pwedeng iframe, pwedeng mawala. Kailangan nating magtayo ng sabay-sabay na pressure. Kopya sa media, kopya sa abogado sa labas ng probinsya, at may testimonial mula sa buhay na saksi. Tumingin silang lahat kay Cesar. Ako, sabi nito, halos tumawa sa pait. Sino ang maniniwala sa akin? Isa akong tumakas na ama at dating tauhan ng mga Vergara. Kaya nga ikaw ang kailangan, sagot ni Celine. Dahil wala nang ibang direktang sangkot na buhay. At paano si Lyra? Tanong ni Adrian. Paano kung targetin siya? Matagal na siyang target, putol ni Lyra. Simula nang mamatay si kuya. Saglit silang tumahimik. Sa loob ng simbahan ay may mahina ng paghahanda para sa umagang dasal. May nag-aayos ng bulaklak malapit sa altar, hindi alam na sa bakuran ay may mga buhay na pasuray sa pagitan ng katotohanan at kamatayan. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang cellphone ni Celine. Tiningnan nito ang screen at nagbago ang mukha. Source ko sa munisipyo, sabi niya bago sinagot. Ilang segundong nakikinig lang siya, ngunit habang tumatagal ay lalong humihigpit ang panga niya. Pagkababa ng tawag, tumingin siya kay Lyra. May warrant daw na ilalabas sa umaga. Para kanino? Para kay Adrian. Tahimik si Lyra, ngunit naramdaman niyang lahat ng dugo sa katawan niya ay parang umurong. Anong kaso? Tanong ni Adrian, kahit halatang alam na niya ang sagot. Pagpatay kay Mateo Delgado. Walang gumalaw. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay halos nakakatawa kung hindi lang napakadilim. Ang lalaking kasama nilang tumutulong tumakas, humanap ng ebidensya, at magligtas sa kanila, ang siya ngayong ihaharap bilang salarin. Mabilis, sabi ni Adrian. Masyadong mabilis. Hindi sila nag-aaksaya kapag kailangang may ituro agad na aso ng bayan, sagot ni Celine. At may witness daw. Sino? Tanong ni Lyra. Umiling si Celine.
Hindi sinabi, pero lumabas na raw ang statement kaninang gabi pa. Nilinggan ni Lyra si Cesar. Ikaw ba? Hindi. Sagot nito agad, nasaktan sa mismong posibilidad. Hindi ako pumunta sa pulis. Alam niyang maaaring nagsasabi ito ng totoo, pero sa gabing iyon, wala nang buong tiwala si Lyra kahit kanino. Kailangan na nating umalis dito, sabi ni Celine. May ligtas akong apartment sa kabilang bayan. Doon muna tayo makikinig sa buong tape at magko-compile ng timeline. Hindi ako sasama, biglang sabi ni Cesar. Napalingon silang lahat sa kanya. Bakit? Tanong ni Lyra. Huminga ng malalim ang ama niya. Dahil kapag nawala ako ngayon, lalo lang lalaki ang hinala sa inyo. Kailangan kong harapin si Renato. Mag-isa, halos mapatawa si Adrian. Magpapakamatay ka lang. Matagal na akong patay sa inyo, sagot ni Cesar, at sa unang pagkakataon mula nang bumalik siya, wala nang bakas ng pagtatanggol sa tinig niya. Pero kung may magagawa pa akong tama bago ako mawala ulit, iyon ay ang ilayo ang atensyon mula sa inyo. Hindi, sabi ni Lyra agad. Hindi niya inaasahang sasabihin iyon. Matagal na niyang kinamuhian ng ama. Ngunit ngayong nakikita niya itong nag-aalok ng sarili sa apoy, may bahagi sa kanya na tumatangging hayaan na naman ang isang lalaki sa pamilya nila na piliing mamatay sa halip na manatili at magsalita ng buo. Hindi ka aalis para maging martir. Pagod na ako sa mga lalaking akala nila ang pinakamabilis na pagbayad sala ay ang mawala. Tumingin sa kanya si Cesar. May luha roon, ngunit hindi bumagsak. Hindi mo na ako kailangang patawarin. Hindi kita pinapatawad, sagot ni Lyra. Pinapapili lang kita sa unang pagkakataon sa buhay mo na manatili. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa pagitan nilang dalawa na parang mabigat na bato. Si Adrian ay tumalikod, marahil dahil ramdam niyang hindi siya kabilang sa sandaling iyon, o marahil dahil masyado ring malapit sa sarili niyang konsensya ang usapan. Si Celine naman ay nagmamasid lang, propesyonal pa rin ngunit hindi manhid. Maya-maya, nagsalita si Adrian nang hindi humaharap. May isa pa akong hindi nasabi. Napapikit si Lyra. Siyempre meron pa. Ano na naman? Hindi na niya maitago ang pagod sa boses. Dahan-daang humarap si Adrian. Noong hinahabol ako ng mga tao ni Renato noong nakaraang buwan, may isang beses na hindi nila ako tinuluyan. Pinadaan nila ako. Alam mo kung bakit, dahil may kapalit silang hiningi. Ano? Ang lumayo sa inyo. Kay Mateo lalo na. Kumirat ang dibdib ni Lyra. At ginawa mo, sa loob ng 3 araw. Pagkatapos, binalikan ko pa rin siya. 3 araw. Ang simpleng bilang na iyon ay naging masakit na sukat ng pagtataksil. Habang nag-iisa siyang naguhukay sa lahat. Akala ko may iligtas ko siya sa ganoong paraan, sabi ni Adrian. Akala ko kapag hindi ako nakikitang kasama niya, hihina ang init. Akala mo, ulit ni Lyra. Puro kayo akala, si Papa, si Kuya, ikaw. Puro akala na pwedeng kontrolin ang dumi kapag tahimik. Natigilan si Adrian. Tinanggap niya ang bawat salita, ngunit halatang may isa pa siyang gustong sabihin. Ilang beses siyang huminga bago tuluyang nagsalita. At may isa pa, hindi lang ako ang hinihingan nilang lumayo sa inyo. Gusto rin nila akong pakasalan si Trina Vergara. Parang dumilim ulit ang paligid kahit maliwanag pa rin ang ilaw ng simbahan. Ano? Sabi ni Celine, kahit siya man ay halatang hindi iyon inaasahan. Pamamaraan ng pagtal, sagot ni Adrian. Matagal nang gusto ng pamilya ni Renato na ay absorb ang ilang lupa ng baryo sa pamamagitan ng mga front at kamag-anak. Ang pamilya namin may natitira pang maliit na titulo sa gilid ng ilog. Kapag napasok ako sa kanila, madali na. At tinanggap mo, tanong ni Lyra. Hindi sumagot agad si Adrian. Iyon ang pinakamasamang posibleng sagot. Engaged ka. Nag-iwas ito ng tingin. Hindi formal, pero may usapan ng mga pamilya. Napatawa si Lyra, at ngayon ay malinaw na malinaw ang tunog ng pagkadurog. Kaya pala, sabi niya. Kaya pala laging may bahagi sa'yo na parang may pader. Hindi dahil hindi mo alam ang totoo, kundi dahil pinili mong tumayo sa gitna para pareho mong mapakinabangan. Hindi ganun ka-simple. Ganun lagi ang sinasabi ng mga taksil, putol niya. Sa unang pagkakataon sa buong gabi, si Adrian ay tila talagang tinamaan. Hindi ito agad nakabawi, at sa katahimikang sumunod, tumunog ang kampana ng simbahan para sa hating gabi. Isang mahabang alingawngaw ang lumipad sa bakuran, parang paalala na kahit sa gitna ng mga lihim at dugo ay tumatakbo pa rin ang oras.
Si Celine ang muling nagdala sa kanila sa realidad. Personal later. Survival now. May apartment ako sa Santa Elena. Kailangan nating umalis bago magliwanag. Cesar, sasama ka. Hindi ito pakiusap. Kailangan ka naming buhay para sa affidavit. Adrian, kung may warrant laban sa iyo bukas, mas mabuting kontrolado natin ang paglabas mo kaysa ikaw ang hulihin sa checkpoint. At ikaw, Lira, bahagyang lamambat ang boses niya. Kaya mo pa ba? Tumingin si Lira sa player na hawak ni Celine, sa kaset na may boses ng patay niyang ina, sa notebook na hawak niya, at sa dalawang lalaking kapwa may bahagi sa pagkawasak ng kanyang tiwala. Hindi niya alam kung kaya pa niya. Ang alam lang niya ay wala ng puwang ang pagbagsak. Kailangan, sabi niya. Hindi ko alam kung kaya, pero kailangan. Sumakay sila sa van ni Celine na nakaparada sa likod ng kumbento. Sa biyahe, walang nagsalita sa unang 20 minuto. Nakatingin lang si Lira sa bintana habang nilalampasan nila ang tulay, ang madilim na ilog, at ang mga bahay na tulog na tila walang kamalay-malay na may isang lumang kasalanan na handa ng iyak sa buong bayan. Ngunit hindi mapigilan ng isip niya ang pagbabalik sa isang alaala na matagal na niyang hindi hinaharap. 12 taong gulang siya noon. Umuulan. Narinig niyang nag-aaway sina Mateo at Cesar sa kusina. Hindi ako sayo, sigaw ni Mateo. Hindi ko babayaran ang ginawa mo. Hindi niya naunawaan iyon noon. Inisip niyang simpleng pag-aaway ng mag-ama. Pero ngayong alam na niyang posibleng narinig ni Mateo mula sa ina nila ang buong totoo, biglang iba ang kahulugan ng bawat lumang eksena. Ilang taon ba niyang bitbit ang bigat ng mag-isa? Ilang beses ba nitong pinili ang katahimikan para lang hindi gumuho ang natitirang imahe ng pamilya nila sa paningin niya? Naramdaman niyang muli ang kirot ng pagkawala, ngunit sa pagkakataong ito mas magulo. Hindi lang lungkot, may galit kay Mateo dahil pinagkaaitan siya ng pagkakataong pumili. May awa rin dahil naintindihan niyang baka akala nito, ang tanging paraan para protektahan siya ay ang lunukin ang lahat hanggang sa ito ang lunurin ng sarili niyang bigat. Magtutalag ka muna pagdating, sabi ni Celine mula sa unahan, hindi nakatingin. Hindi ako makakatulog, sagot ni Lira. Hindi rin ako, bulong ni Cesar. Pero kailangan nating subukan, sagot ni Celine. Pagkatapos, bubuin natin ang timeline. At bago mag-umaga, magpapadala ako ng encrypted copy ng tape sa 3 tao. Sino? Tanong ni Adrian. Isang editor sa Maynila, isang human rights lawyer sa Quezon City, at isang pari na mahilig sa archive at hindi nabibili. Bahagyang napangiti si Lira sa huling bahagi, kahit saglit lang. Ngunit agad ding nawala iyon nang maramdaman niya ang pag-vibrate ng cellphone sa bulsa niya. Kinuha niya ito. Unknown number. Tumigil ang hininga niya. Huwag, sabi agad ni Adrian. Baka trap, ngunit hindi iyon pinakinggan ni Lira. Sinagot niya ang tawag. Ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos ay isang boses ng lalaking tila dumaan na sa apoy ngunit hindi pa rin nauubos. Lira, kumapit ang mga daliri niya sa phone. Sino ta? Ngunit alam na niya kahit bago pa sumagot. Hindi mo ako kilala, sabi ng boses. Pero matagal na kitang kilala sa mga kwento ng nanay mo. Naramdaman niyang unti-unting nagyayelo ang dugong dumadaloy sa kanya. Gabriel, bulong niya. Sa kabilang linya ay may mabigat na paghinga, saka isang mapait na halakhak na walang saya. Mukhang nahuli na rin kayo ng katotohanan. Wala nang nakahinga ng normal sa loob ng van. Maging si Celine ay napatingin sa rearview mirror. Nasaan ka? Tanong ni Lira. Malapit lang, sagot ng boses. At hindi ako tumatawag para makipagkamustahan. Tumatawag ako para sabihing mali kayong lahat tungkol kay Renato. Hindi siya ang nag-utos pumatay kay Mateo. Naramdaman ni Lira ang panibagong pagguho ng anumang simpleng bersyon ng laban na pilit nilang binubuo. Kung hindi siya, sino? Mahabang katahimikan ang sumunod, at sa bawat segundo ay tila may lumalapit na bagyo na hindi pa niya nakikita. Nang muli itong magsalita, halos bumulong lang si Gabriel. Ang taong nasa tabi mo. At doon naputol ang tawag, ngunit hindi natapos ang epekto nito sa loob ng van, dahil parang may kamay na biglang sumakal sa lahat ng hangin sa pagitan nilang apat. Walang gumalaw sa unang 2 segundo. Tanging ang tunog ng makina at ng mga gulong na humahagod sa madilim na kalsada ang narinig ni Lira habang nakatitig siya sa screen ng cellphone niyang muli nang namatay ang ilaw. Anong sinabi? Tanong ni Celine, ngunit kahit malinaw ang boses nito ay halatang alam na nitong hindi simpleng sagot ang maririnig.
Dahan-daang itinaas ni Lyra ang tingin. Una kay Adrian, pagkatapos kay Cesar, saka sa refleksyon ng sarili niya sa bintana, tila ba umaasang ang susunod na sandali ay mababawi pa. Sabi niya, maingat niyang binigkas, mali tayo tungkol kay Renato. Hindi raw siya ang nag-utos pumatay kay Mateo. Ang taong nasa tabi ko raw. Wala nang mas dumilim pa sa loob ng sasakyan, kahit wala namang nagbago sa labas. Si Celine ang unang tumingin sa rearview mirror. Si Adrian naman ay hindi agad nagsalita. Hindi rin si Cesar. At ang katahimikang iyon ang muling nagbukas ng bangin sa ilalim ng mga paa ni Lyra. Sino ang katabi mo? Tanong ni Celine. Ako, si Cesar, si Adrian. Lahat kami nasa tabi mo. Eksakto, sagot ni Lyra, at ngayon ay galit na ang boses niya, hindi natakot. At pagod na ako sa mga bagtong ng mga lalaking mahilig gumamit ng kalahating katotohanan. Huminto sandali si Celine sa gilid ng madilim na bahagi ng highway, sa may tapat ng isang saradong vulcanizing shop. Pinatay nito ang headlight, biglang naging mas matingkad ang mga anino sa loob ng van. Walang gagalaw, sabi nito. At walang magtatangkang bumaba, mag-uusap tayo ngayon. Humarap si Adrian, dahan-dahan, parang alam niyang may isang iglap na lang bago tuluyang maputol ang manipis na natitirang tiwala sa pagitan nila. Hindi ako ang pumatay kay Mateo. Narinig ko na yan, putol ni Lyra. Paulit-ulit, at bawat pag-ulit mo, may bagong butas na lumalabas sa kwento mo. Hindi ibig sabihin na masama akong magsabi ng buong totoo ay ako na ang bumaril. Hindi rin ibig sabihin na may ibang may sala ay wala ka ng kinalaman, malamig na sagot niya. Sa tabi niya, gumalaw si Cesar at saka sumandal pabalik, nakatitig kay Adrian na parabang sinusukat nito kung hanggang saan ang kayang ilaglag ng binata para mabuhay. Anong alam mo tungkol kay Gabriel? Tanong ni Celine, biglang binabago ang direksyon bago pa sila tuluyang masabog sa personal na sumbatan. At bakit siya tatawag ngayon? Sumandal si Lyra sa upuan at pilit pinakakalma ang paghinga. Wala akong alam. Boses lang. At parang hindi niya ako kinakausap bilang estranghero. Malamang hindi, mahinang sabi ni Cesar. Kung totoong kilala siya ng nanay mo. Napatingin si Lyra sa kanya. Hindi ko pa rin matanggap na may isa ka pa palang anak na ginawa mong multo sa buhay namin. Tinanggap ni Cesar ang tama ng mga salita niya nang hindi umiimik. Sa wakas, si Adrian ang nagsalita. Noong nakaraang linggo, may isang lalaking sumubok makipagkita kay Mateo sa palengke. Hindi ko nakita ang mukha ng maayos, pero sinabi ni Mateo pagkatapos na buhay ang utang ng tatay ko. Akala ko metaphor lang, baka si Gabriel iyon. At hindi mo sinabi. Bumantong hininga si Adrian. Ano pa bang hindi ko sinabi ang hindi mo na inaasahan sa puntong ito? Hindi sinagot ni Lyra ang tanong na iyon dahil natatakot siyang baka totoo ang pinakamasakit na sagot. Imbes, binalikan niya sa isip ang mismong huling linya ni Gabriel. Ang taong nasa tabi mo. Hindi si Renato. Hindi ang mayor. May kakaibang sinadya sa pahayag na iyon. Hindi iyon eksaktong pagtukoy. Parang gusto nitong magdulot muna ng bitak bago ibigay ang buong pangalan. Baka gusto niya lang tayong pag-awayin, sabi ni Celine. Classic destabilization. O baka gusto niyang subukan kung sino sa atin ang unang matatakot, dagdag ni Adrian. O baka, sabi ni Lyra, nakatingin sa kawalan, pagod na rin siyang hindi paniwalaan. Nilinggan siya ni Cesar. Hindi sapat ang isang tawag. Mas hindi sapat ang isang buhay na puro pagtatago, sagot niya. Ilang segundo muli ang lumipas. Pagkatapos ay ibinalik ni Celine ang susi sa ignition. Pupunta pa rin tayo sa apartment. Pero may bagong rule. Walang maiiwang mag-isa si Lyra. Walang hahawak ng tape o notebook nang hindi alam ng lahat. At oras na may magsinungaling pa kahit isang bagay na pwedeng magbago ng buhay o mamatay ang isa sa atin, laleyes ako dala ang kopya at isasabog ko ang lahat nang hindi na ako nakikipag-coordinate. Walang tumutol. Maging si Adrian ay tumango. Pagdating nila sa apartment sa Santa Elena, halos alauna na ng madaling araw. Nasa ikatlong palapag iyon ng isang gusaling pagod na rin ang pintura at tila sanay sa mga taong gustong magtago sa halip na magpahinga. May isang maliit na sala, kusina, at 2 kwartong may manipis na pinto. Pagkapasok pa lang, agad inilapag ni Celine ang bag, sinara ang mga kurtina, at inilabas ang laptop, recorder, extension cord, at 2 cellphone na may ibang SIM. Hindi hotel ito, sabi niya.
War room ito. Ngunit kahit gaano kitigas ang tono niya, naroon ang pagod sa mga galaw niyang mabilis pero mabigat. Umupo si Lyra sa sahig sa tabi ng mesa, hawak pa rin ang notebook na nakuha ni Adrian sa bangko. Hindi niya pa iyon nabubuksan. Parang natatakot siyang baka sa sandaling buksan niya iyon, tuluyan nang magbago ang mukha ni Mateo sa alaala niya. Buksan na natin, sabi ni Adrian, na tila nararamdaman ang pag-aalinlangan niya. Kung ano man iyan, para sa atin iyan kinuha ni Mateo. O para sa'yo, sagot ni Lyra. Dahil sa lahat ng tao, ikaw ang lagi niyang pinipili para sa mga bagay na hindi niya kayang dalhin mag-isa. Tiningnan siya ni Adrian, at sa mga mata nitong puyat ay naroon ang pagnanais na lumaban at ang pagod na umamin. Ngunit hindi na niya itinuloy. Si Cesar naman ay nakatayo sa may lababo, tila hindi pa rin comfortable na umupo sa isang lugar na hindi niya pag-aari, gaya ng isang taong matagal nang hindi naniniwalang may karapatan pa siya sa espasyo. Sa wakas, binuksan ni Lyra ang notebook. Mabilis na kumirat ang dibdib niya nang makilala niya ang sulat kamay ni Mateo. Malinis, direkta, walang arte, laging parang may pinipigilang emosyon sa pagitan ng bawat letra. Sa unang pahina ay wala kundi isang petsa at isang pangungusap. Kapag nabasa mo ito, ibig sabihin mas huli ka na naman sa totoo, Lyra. Napapikit siya ng mariin. Buwisit ka, kuya, bulong niya, ngunit hindi iyon may kasamang galit lang. May pagmamahal din. At sakit, binuklat niya ang susunod na pahina. Nandoon ang mga pangalan, Renato Vergara, Mondo Rivera, Attorney Salcedo, Teresa Alonzo, Gabriel A. May mga arrow, petsa, lokasyon, at maikling tala. Sa ibaba ng isang pahina ay may nakasulat na, hindi si Renato ang pinakamarumi. Tagasalo lang siya. Ang totoong bantay sa lihim ay mas malapit. Nagtinginan sina Lyra at Celine. Mas malapit, ulit ni Celine. Pwedeng pamilya, pwedeng bahay, pwedeng barangay, pwedeng literal na katabi. Mabilis na nag-flip si Lyra sa iba pang pahina. Sa gitna ng notebook ay may bahagi kung saan halatang nagmadali ang pagsulat. Nakita niya ang isang entry na nagpahinto sa kanya. Nakipagkita si AKG sa lumang terminal. Ayaw pa rin ni JKC, sinisisi pa rin niya sa pagbagsak ng hagdan, pero may mas mabigat siyang tinutukoy, hindi ako ang iniwan. Ikaw ang piniling iligtas. A at G. Adrian at Gabriel. Tanong ni Celine. Hindi agad sumagot si Adrian. Iyon ang naging sagot. Nakipagkita ka kay Gabriel? Tanong ni Lyra. Oo. Kailan? 3 araw bago mamatay si Mateo. At hindi mo sinabi. Sinubukan ko. Kanino? Sa sarili mo. Pumutok si Lyra. Anong pinag-usapan ninyo? Umupo si Adrian sa kabilang dulo ng mesa, magkaharap sila ngayon. Wala nang pagtatago sa distansya. Sinabi niyang matagal na niyang alam na hindi siya tunay na Vergara. May mga lumang tao raw sa asyenda na bamulong noong bata pa siya. Lumaki siyang hawak ng mga pangalan pero hindi kailanman niyakap ng alinman. Alam din niyang may kinalaman ang tatay mo sa pagkahulog niya, pero ang mas ikinamatay raw ng batang siya noon ay hindi ang pagkahulog, kundi ang pag-iwan. Tahimik si Cesar, ngunit ang mga balikat nito ay bahagyang bumagsak sa salitang iyon. Ano ang gusto niya? Tanong ni Celine. Noong una, pera, sagot ni Adrian. O ganoon ang sabi niya. Pero habang tumatagal, parang hindi pera ang gusto. Gusto niyang may umamin. Gusto niyang marinig mula kay Cesar at kay Rosa na hindi siya kathang-isip lang na ginamit ng mga mayayaman sa papeles. Patay na si Rosa, mahinang sabi ni Lyra. Kaya nga kay Mateo siya lumapit, sagot ni Adrian. Dahil si Mateo raw ang unang delgado na tumingin sa kanya na parang tao at hindi kasalanan. Kumirat ang dibdib ni Lyra sa larawang iyon. Oo, kaya nga siguro ganoon kabigat ang pasya ni Mateo. Hindi lang pala siya naghuhukay ng nakaraan para sa pamilya nila. May isa pa siyang sinusubukang iligtas o buhaying muli sa pangalan. At bakit ka nakipagkita kay Gabriel nang walang kasama? Tanong ni Celine. Dahil ayaw niyang harapin si Mateo agad. Natatakot siyang patayin siya kapag nakita siya ng maling tao. At anong sinabi niya sa'yo tungkol sa pagpatay kay Mateo? Tanong ni Lyra. Wala siyang direktang sinabi, sagot ni Adrian. Pero may isa siyang laging inuulit, na ang unang taong mananaksak sa laban para sa totoo ay hindi laging kalaban. Minsan, yung taong akala mong kakampi, siya ang unang pipirma sa katahimikan. Napatigil si Lyra. Pipirma. Oo. Si Celine ay mabilis na gumalaw.
May hawak ba tayo na dokumentong may pirma? Napatingin silang lahat sa envelope na dala pa rin ni Cesar at sa mga papel mula sa ball. Binuksan iyon ni Lyra at isa-isang inilabas ang mga dokumento. Naroon ang lumang larawan, ang sulat ng ina niya, ang resibo ng deposit box, at isang folded notarized affidavit na hindi pa nila nababasa. Kumunat ang noo ni Celine. Ito ang tingnan natin. Dahan-dahan niyang binuklat ang affidavit. Habang binabasa niya, naramdaman ni Lyra ang unti-unting paglamig ng hangin sa silid. Ano? Tanong ni Adrian. Hindi agad sumagot si Celine. Inabot lang niya ang papel kay Lyra. Nakasulat doon ang isang sworn statement, may petsang 2 linggo bago mamatay si Mateo. Ang nagbigay ng salaysay, Barangay Captain Erlinda Sarmiento. Ipinapahayag sa dokumento na may lumapit daw sa kanya na si Mateo Delgado, lasing at magulo, at nagsabing balak nitong patayin si Mondo Rivera upang paghigantihan ang pamilya niya. Nasa ibaba ang pirma ng kapitana. At sa pinakailalim, mas malinis, mas formal, naroon ang pirma ng witness na nagpatibay sa salaysay. Lieutenant Benitez, lintik, bulong ni Celine. Pre-built na ang narrative. Ibig sabihin, dahan-daang sabi ni Lyra, bago pa mamatay si Kuya, handa na ang kwento na siya ang violent, unstable, at may target. At kapag namatay siya, madali ng iframe ang sino mang pinakamalapit na may baril, dagdag ni Adrian. Ako, tahimik si Cesar, pero may kakaibang bakas ng pagkilala sa mukha niya nang marinig ang pangalan ni Benitez. May mali sa pulis na yan, sabi nito. Noon pa man, nilinggan siya ni Lyra. Kilala mo, hindi pa siya lieutenant noon. Runner lang ng mga opisina sa bayan. Pero paborito siya ng mga tao ni Don Emilio dahil marunong magdala ng papel nang hindi nagtatanong. Biglang umangat ang ulo ni Celine. Papel, pipirma, katahimikan. Kung si Benitez ang nag-aasikaso ng mga dokumentong panakip noon pa, posible siyang bantay na tinutukoy sa notebook. Tinapak ni Adrian ang pahina ni Mateo kung saan nakasulat ang mas malapit. Mas malapit nga, hindi mayor, hindi frontman, kundi yung taong sanay maglinis pagkatapos. Naramdaman ni Lyra ang pagdugtong-dugtong ng mga piraso. Ang sobrang bilis ng paglabas ng warrant laban kay Adrian. Ang kalmado ni Benitez sa interogasyon. Ang paraang tila sinusukat siya nito, hindi bilang kapatid ng biktima kundi bilang susunod na dokumentong dapat itulak sa tamang direksyon. Siya ang tumawag sa akin kagabi, biglang sabi ni Lyra. Hindi ko natiyak noon, pero noong nasa istasyon ako, may tono siya na parang hindi lang siya nagtatanong. Parang pinaparamdam niyang may alam na siya sa susi, sa deposit box, sa lahat. At posibleng siya rin ang nagpakawala ng impormasyon sa mayor nang hindi pa kumpleto ang istorya, sabi ni Celine. Hindi para protektahan si Renato, kundi para panatilihin ang value ng sariling serbisyo. Ibig sabihin, sabi ni Adrian, pwedeng gusto rin niyang sirain si Renato basta siya ang makalabas na may hawak sa lahat. Tahimik na iniisip ni Lyra ang bagong mukhang ito ng kaaway. Hindi isang halimaw na malinaw ang anyo, kundi isang lalaking lumaki sa paligid ng kapangyarihan, natutong ang sikreto ay puhunan, at ngayon ay handang ibenta ang katotohanan sa pinakamataas na presyong moral o literal. Ngunit nananatili pa rin ang problema ni Gabriel. Kung si Benitez ang bantay, sabi niya, bakit sasabihin ni Gabriel na ang taong nasa tabi ko ang may kinalaman sa pagkamatay ni Kuya? Dahil baka may isa pa siyang alam tungkol sa isa sa atin, sagot ni Celine. O dahil pinipilit kanyang magduda para lumabas ang tunay na kilos ng may tinatago. Tumingin si Lyra kay Adrian. May hindi ka pa rin sinasabi. Napatawa ito ng pagod. Hindi ko alam kung insulto o pagmamasid na yan. Sagot. Ilang segundo itong tumahimik. Pagkatapos ay inilabas mula sa pataka ang isang manipis na folded card. Nakita ko ito sa bulsa ni Mateo noong nag-aagawan kami sa likod bahay. Hindi ko agad sinabi kasi dahil akala ko irrelevant. At dahil ayaw mo nang madagdagan ang itatago mo, singit ni Lyra. Iniabot ni Adrian ang card. Isang business card. Walang pangalan sa harap. Sa likod ay isang address at oras. 11:30 PM. Tulay ng Manggahan. Mag-isa, napahigpit ang hawak ni Lyra. Galing kay Gabriel. Oo, sagot ni Adrian. At ang oras na iyan, halos kasabay ng pagkamatay ni Mateo. Pumunta ba si Mateo? Oo, kaya nga ako tinawag niya pagkatapos. Galit siya. Sabi niya,
Pinapainit daw siya ni Gabriel para ilabas ang mga buwaya sa lungga. At baka, mahinang sabi ni Cesar, nandoon si Benitez o ang mga tauhan niya, hindi para patayin si Mateo agad, kundi para tiyaking may sapat na gulo para pwedeng gawing kwento. Nanahimik silang lahat sa bigat ng posibilidad na iyon. Pwedeng hindi simpleng assassination ang nangyari. Pwede ring itinulak si Mateo sa serye ng pagkakamaling emosyonal at estratehikong ginawa ng lahat ng lalaking nasa paligid niya, kabilang na ang sarili niyang ama, ang kaibigang pinili at pinagdudahan, ang multong kapatid na naghahanap ng pangalan, at ang pulis na ginawang kalakal ang pagtatago. Sa kusina, nagpapatak si Celine ng tubig sa baso at ininom iyon ng isang lagok. May isa lang tayong paraan para masira ang sabuatan ng salaysay, sabi niya. Kailangan nating mahanap si Gabriel bago si Benitez. Kailangan nating makuha ang full account niya, at sabay na ilabas ang tape, affidavit ni Cesar, at proof na pre-arranged ang frame kay Adrian. At paano natin hahanapin ang taong tumatawag lang mula sa dilim? Tanong ni Lyra. Tumingin si Adrian sa business card sa kamay niya. Tulay ng manggahan. Babalikan niya ang lugar kung saan niya huling pinainit si Mateo. Mga taong ganito, bumabalik sa mga lugar na may unfinished meaning. Masyado kang sigurado, sabi ni Lyra. Dahil may isang bagay akong hindi ko pa nasasabi, sagot ni Adrian, at sa pagkakataong ito ay hindi na siya nag-antay na singilin pa. Noong gabing pinili kong lumayo sa inyo ng 3 araw, hindi lang ako nagtago. Nakipagkita ako kay Benitez. Kumirat ang buong katawan ni Lyra, ngunit pinigilan niya ang sarili. At, gusto niyang maging informant ako. Hindi para sa mayor, para sa kanya. Gusto niyang alam niya ang galaw ni Mateo, ni Renato, ni Gabriel, lahat. Sabi niya, sa huli raw, ang mananalo ay hindi ang may dugo sa kamay, kundi ang may kopya ng lahat ng kasinungalingan. At anong ibinigay mo? Tanong ni Celine. Wala noong una, pero pinaikit ni Adrian ang mga mata. Sinabi kong may chance na buksan ni Mateo ang safety deposit box ngayong linggo. Para iyong tahimik na kutsilyong ipinahid sa lalamunan ng buong silid. Hindi sumigaw si Lyra. Hindi siya nakasampal. Hindi rin siya agad nakapagsalita. Mas masahol iyon. Pakiramdam niya, biglang naging napakalinaw ng hugis ng pagtataksil. Hindi kailangan ng bala para makapatay. Minsan sapat nang ibigay ang tamang oras sa maling tao. Kaya alam nila, sabi niya sa wakas, mahina ngunit nanginginig. Kaya handa sila sa bangko. Kaya mabilis ang lahat. Hindi ko alam na papatayin nila siya, sabi ni Adrian. Akala ko babantayan lang. Uunahan lang. Akala ko huwag mo nang sabihin ang akala ko, putol ni Lyra. Iyan ang paboritong salita ng lahat ng Samaire sa buhay ko. Tumayo siya at lumayo sa mesa, lumapit sa bintanang sarado ang kurtina. Hindi niya makita ang labas. Ngunit naramdaman niyang kung hindi siya gagalaw ay malulunod siya sa parehong hangin na nilalanghap ng mga taong paulit-ulit siyang iniiwang huli sa totoo. Sa likod niya ay walang nagsasalita. Mabuti na rin iyon. Dahil kung may magsalita pa, hindi niya alam kung ano ang kaya niyang gawin. Sa katahimikan, bigla niyang naalala ang isang napakalumanay na alaala. Si Mateo noong bata pa sila, inuusog ang pinakamalaking piraso ng pritong isda papunta sa plato niya kahit siya ang mas gutom. Ikaw na, sabi nito noon. Mas gusto ko yung buntot. Sinungaling. Ayaw lang nito siyang makitang kapos. At iyon na siguro ang buong buhay ng kapatid niya. Tahimik na pagsisinungaling para siya ang hindi gutuman, hindi matakot, hindi mabasag. Ngunit sa huli, ang parehong ugali ring iyon ang naglapit dito sa kamatayan. Umikot si Lyra at tumingin kay Adrian. Hindi kita mapapatawad ngayon, sabi niya. Baka hindi bukas. Baka hindi kailanman, pero hindi kita papatayin sa loob ng kwartong ito. Hindi dahil wala kang kasalanan, kundi dahil may mas mahalagang dapat munang panagutin. Huminga si Adrian ng malalim, parang iyon na ang pinakamaruming habag na natanggap niya sa buhay niya. Sapat na iyon. Huwag kang magpasalamat. Hindi ako nagpapasalamat. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gabi, bahagyang gumalaw ang isang bagay sa loob ni Lyra na hindi lang galit. Hindi pa ito awa, hindi rin pagtanggap. Isa lamang itong desisyon na ipagpaliban ng personal na pagguho para sa mas malaking pagbagsak na kailangan pa nilang ihatid sa ibang tao. Si Celine ay mabilis na kumilos muli, tila naramdaman na tapos na ang sandaling emosyonal at oras na ulit ng plano. 3 bagay bago magbukang liwayway, sabi niya. Una,
Magre-record ng paunang salaysay si Cesar. Pangalawa, i-copy ko ang tape at ipa-forward sa contacts ko na may deadman switch kung mawala ako. Pangatlo, pupunta tayo sa tulay ng manggahan pagkasilang ng araw. Hindi sa gabi. Mas mahirap mag-ambush sa liwanag. At kung hindi dumating si Gabriel? Tanong ni Lyra. Darating siya, sagot ni Cesar. Sa unang pagkakataon ay may kakaibang tiyak sa boses. Kung buong buhay niyang hinintay na may umaming hindi siya kathang-isip, hindi niya palalagpasin ang umagang ito. Tumingin sa kanya si Lyra. At kapag dumating siya, ikaw ang unang magsasalita. Hindi si Celine. Hindi ako. Ikaw. Tumango si Cesar, mabigat pero buo. Oo, at sa pagkakataong ito, dagdag niya, wala kang itatago. Kahit gaano kadumi, kahit ikasira pa lalo natin. Napapikit ang ama niya at saka tumango uli. Wala na, ngunit kahit malinaw ang plano, may natitira pa ring hindi mapakali sa dibdib ni Lyra. Si Benitez, hindi pa ito nakikita, pero parang naamoy na niya ang galaw nito sa paligid, tulad ng usok na hindi mo pa nakikita ang apoy pero alam mong may nasusunog na. Habang si Celine ay nagsasetup ng recorder at si Cesar ay naghahanda sa affidavit, habang si Adrian ay tahimik na nakaupo sa gilid at marahil unang beses talagang nararamdaman ang buong bigat ng ipinahamak ng sariling duwag, si Lyra ay dahan-daang ibinulsa ang business card ni Gabriel at tumingin sa oras sa cellphone. Malapit ng mag-apat ng umaga. 3 oras na lang at sisikat ang araw sa bayan kung saan namatay ang kapatid niya, kung saan muling mabubuhay ang isa pang anak ng ama niya, kung saan ang mga papel, tape, at pirma ay maaaring sa wakas tumapat sa laman at dugo ng mga taong matagal nang nagtatago sa likod ng pangalan. At sa gitna ng lahat, naramdaman ni Lyra ang isang mas tahimik ngunit mas mapanganib na katotohanan. Hindi siya basta tagapagmana ng lihim. Unti-unti na siyang nagiging tao na handang gumamit ng lihim para lumaban. At hindi pa niya alam kung pagdating ng umaga, ang pagbabagong iyon ang magliligtas sa kanya o siya ring tuluyang sisira sa huling bahagi ng sarili niyang naniniwalang may malinis pang paraan para humingi ng hustisya. Hindi pa niya alam kung pagdating ng umaga, ang pagbabagong iyon ang magliligtas sa kanya o siya ring tuluyang sisira sa huling bahagi ng sarili niyang naniniwalang may malinis pang paraan para humingi ng hustisya. Pagsapit ng alas 5, mapatla na ang langit sa labas ng apartment. Walang sino man ang tunay na nakatulog. Si Cesar ay nakapagbigay ng paunang salaysay sa recorder ni Celine, ilang beses napuputol ng paghinga at minsan ng tahimik na pag-iyak na pilit niyang nilulunok. Si Adrian ay nanatili sa sulok, hindi na nagtatangkang pumasok sa usapan maliban kapag may kailangang eksaktong detalye tungkol sa bangko, kay Benitez, o sa huling galaw ni Mateo. At si Lyra, matapos ang ilang oras na tila puro galit lang ang laman ng dibdib, ay nakaramdam ng mas mabigat pang emosyon nang marinig niya sa recorded statement ng ama niya ang simpleng pag-amin na hindi niya kailanman inasahang maririnig. Mas pinili kong iligtas ang mukha ko kaysa ang anak kong iniwan sa pangalan ng ibang tao, sabi ni Cesar sa recorder. At nang mapagtanto kung ganoon din ang ginawa ko kay Mateo, huli na. Hindi pinatay ni Celine ang recording. Hinayaan niyang mabitin sa hangin ang mga salitang iyon dahil alam niyang minsan, ang tahimik na pag-amin ng pinakamabigat na ebidensya ng isang pagkataong matagal nang gumuho. Pagsapit ng alas 6, bumiyahe silang 4 papunta sa tulay ng manggahan sa 2 sasakyan. Si Celine ang nagmaneho ng van kasama si Lyra at Cesar. Sumunod si Adrian sa motor, mas malayo ang distansya, para kung may nagmamatsyag ay hindi agad halatang iisa ang direksyon nila. Sa umagang iyon, ang bayan ay tila normal. May nagwawalis sa tapat ng tindahan. May tricycle na naghahatid ng mga estudyante. May mga nagtitinda na ng pandesal at kape. At iyon ang lalong nakapagpabigat kay Lyra. Paano nagagawang magmukhang ordinaryo ng isang lugar matapos magkubli ng ganito karaming kasinungalingan? Pagdating nila sa lumang tulay, wala agad tao. Ang ilog sa ibaba ay mabagal ang agos, kulay putik dahil sa mahinang ulan noong nakaraang gabi. May mga puno ng kawayan sa magkabilang pampang na humahagod sa hangin. Sa dulong bahagi ng tulay, may abandonadong waiting shed na puro lumang campaign posters at kupas na pintura. Dito tayo, sabi ni Celine. Visible pero may cover. Bumaba sila. Si Lyra ay nakatayo malapit sa rehas ng tulay, pinipilit pakalmeyan ang paghinga habang pinagmamasdan ang kalsadang papasok sa sityo. Tumabi si Cesar sa kanya ngunit hindi agad nagsalita. Maya-maya, mahina nitong sabi,
Kung hindi siya dumating, hindi ibig sabihin na wala kang kapatid doon. Natawa si Lyra ng mahina at mapait. Huwag mo akong bigyan ng mga salitang parang ambag ng tatay sa huling minuto. Tinanggap iyon ni Cesar nang hindi umiimik. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagkatapos ay may lumitaw na lalaking naglalakad mula sa kabilang dulo ng kalsada, payat, nakasuot ng maitim na jacket kahit umiinit na ang umaga, may bahagyang pilay sa kaliwang paa. Habang papalapit ito, nakita ni Lyra ang peklat sa kanan nitong kilay. Hindi siya handa sa bigat ng pagkakahawig. Hindi sa mukha mismo, kundi sa paraan ng pagtingin. May parehong tahimik na tigas na madalas niyang makita kay Mateo kapag may desisyong hindi na mababago. Huminto ang lalaki ilang metro mula sa kanila. Tumingin muna ito kay Cesar, pagkatapos kay Lyra. Ikaw pala si Lyra, sabi nito. Paos ang boses ngunit hindi nanghihina. Mas kamukha mo si Rosa kaysa inakala ko. Hindi agad nakasagot si Lyra. Sa wakas, ito na ang lalaking naging multo sa gitna ng kanilang kasaysayan. Ikaw si Gabriel. Bahagya itong ngumiti ngunit walang saya. Iyon ang pangalang hindi naman nila gustong manatili sa akin, pero iyan ang tanging hindi ko kailangang hiramin. Humakbang si Cesar pasulong, nanginginig ang mga kamay. Gabriel ngunit tinaas ng lalaki ang kamay para pigilan siya. Huwag mo muna akong tawaging anak o anuman. Hindi mo pa napagtrabahuhan ang karapatang iyan. Natigilan si Cesar at tumango. Walang depensa, walang pagmamataas. Tanging isang matandang pagod na sa kasalanan. Lumapit si Celine na may recorder ngunit hindi agresibo ang kilos. Kailangan naming malaman ang totoo tungkol kay Mateo. Tumingin si Gabriel sa recorder, pagkatapos kay Adrian na kakadating lang mula sa motor at nanatili sa likuran. Lahat kayo gusto ang totoo kapag may bangkay na, sabi nito. Noong buhay pa ako sa mga mata ninyo, ni isa walang dumating. Hindi kita alam, sagot ni Lyra, at iyon ang unang pagkakataon mula nang magsimula ang umagang iyon na ang boses niya ay hindi pa ng talem. Pero nandito ako ngayon, may bahagyang pagbabago sa mukha ni Gabriel. Hindi pa iyon paglambot, ngunit hindi na rin buong pader. Nandito ako dahil si Mateo lang ang unang taong tumingin sa akin na parang hindi ako kalat na dapat walisin, sabi nito. At oo, may kasalanan ako sa nangyari sa kanya. Umigting agad ang buong katawan ni Lyra. Sa likod niya, naramdaman niyang napatuwid si Adrian. Anong ginawa mo? Tanong niya. Pinuntahan ko siya. Pinainit ko siya. Binigay ko ang business card. Gusto kong makita kung hanggang saan siya handang lumaban para sa pangalang dala niya at sa pangalang kinuha sa akin. Galit ako. Matagal na. At gusto kong maramdaman ng pamilya ninyo ang hindi ko naranasan ng katiyakang may pinapanigan ka. At pinatay mo siya, malamig na tanong ni Celine. Umiling si Gabriel. Hindi, pero tinulak ko siya sa lugar kung saan alam kong may mga mata ni Benitez. Dahil may usapan kami, napamura si Adrian sa ilalim ng hininga. Anong usapan? Tanong ni Lyra. Napatingin si Gabriel sa ilog bago sumagot. Ako ang maglalabas ng target, siya ang sisiguro na hindi ako madadamay. Ang sabi niya, tatakutin lang si Mateo. Pipigilan. Gagawing baliw sa papel kung kailangan. Gusto niya ang ledger at tape para sa sarili niya. Hindi niya sinabi na papayag siyang may mamatay. At naniwala ka, nanginginig na sabi ni Lyra. Naniwala ako sa lalaking ang buhay ay hinubog ng mga lalaking marunong magsinungaling, sagot ni Gabriel. Iyon ang una kong kasalanan noong gabing iyon. Ang pangalawa, nang marinig kong may putok na, tumakbo ako palayo sa halip na balikan siya. Naramdaman ni Lyra ang galit na gustong sumabog, ngunit kasabay niyon ay isang uri ng pagkilala sa sakit ng lalaking nasa harap niya. Hindi siya inosente, ngunit hindi rin siya ang simpleng halimaw na mas madaling kamuhian. Isa rin siyang anak ng parehong sistema ng pagkakait, pagtatago, at paggamit ng mga mahina para takpan ang marurumi ng mas makapangyarihan. Si Benitez ang nagutos, tanong ni Celine. Hindi ko nakita mismo, sagot ni Gabriel. Pero nakita ko si Mondo Rivera kausap niya 2 araw bago mamatay si Mateo. Ang usapan nila, hati. Kapag nakuha ang tape, may kapalit na pabor at protection. Naisip ko noon, baka gusto lang nilang i-blackmail si Renato. Hindi ko inakalang magiging bangkay si Mateo bago sumikat ang araw. At si Renato? Tanong ni Adrian. Alam ba niya? Alam niya ang lumang krimen, sagot ni Gabriel. Pero hindi ko tiyak kung alam niya ang bawat galaw ni Benitez. Matagal nang niloloko ng pulis na iyon ang lahat.
Binibigyan si Mayor ng pakiramdam na siya ang tagalinis, pero sa totoo lang, nagtitipon siya ng sariling kayamanan mula sa takot ng bawat pamilyang may lihim. Napatingin si Celine kay Lyra. Kitang-kita sa mga mata nito ang mabilis na pagtakbo ng plano. Ngunit bago pa ito makapagsalita, humakbang si Cesar palapit kay Gabriel at lumuhad. Walang drama sa paraan. Walang pakiusap na pinaganda. Basta lumuhad ang lalaking 7 taon na tumatakas sa pamilya niya sa harap ng anak na matagal niyang pinabayaang maging anino. Hindi ako karapat-dapat humingi ng tawad, sabi ni Cesar. At alam kong walang salita ang sisipat. Pero hindi ka kathang-isip, hindi ka pagkakamali ng ibang tao. Anak kita, at iniwan kita. Iyon ang totoo. Walang umimik, maging ang hangin ay parang huminto sandali sa paligid nila. Tinitigan ni Gabriel ang nakaluhod na ama na para bang sinusukat nito kung ilang taon ng gutom, hiya, at galit ang pwedeng buhusan sa iisang sandali. Alam mo ba kung ano ang pinakamahirap? Tanong nito. Hindi iyong isipin na hindi mo ako minahal, kundi iyong maramdamang wala man lang sapat na halaga ang buhay ko para guluhin mo ang kaayusan ng mga taong mas makapangyarihan. Napayuko si Cesar. Oo, at ngayon ka lang lalaban dahil patay na rin si Mateo. Oo, ulit ni Cesar, mas paus na. Duwag ako. Ang mga mata ni Gabriel ay namula ngunit hindi ito umiyak. Ang totoo, gusto kitang kapuotan habang buhay. Gusto kong marinig kang magmakaawa. Pero pagod na rin ako. Pagod na akong maging lalaking buhay pero laging nasa gilid ng pangalan ng ibang tao. Dahan-dahan itong tumingin kay Lyra. At ayokong ang susunod na mawawala ay ikaw. Mabilis na sumingit si Celine. May ebidensya ka ba laban kay Benitez? Hindi lang kwento. May kailangan kaming maipapako. Tumango si Gabriel. May voice messages siya sa lumang phone ko. Hindi direkta ang pag-utos, pero sapat para makita ang pattern. At may isa pang bagay. Kinuha nito mula sa loob ng jacket ang isang USB drive na luma at may gasgas. Digitized copy ng municipal land records at isang internal scan ng complaint file laban kay Benitez na hindi umusad. May 3 pangalan ng nagreklamo. 2 patay na. 1 nawawala. Inabot niya iyon kay Celine, ngunit bago nito makuha ay nagsalita si Adrian. Bakit sa amin mo ibibigay ngayon? Tumingin si Gabriel sa kanya ng matagal. Dahil kahit duwag ka, bumalik ka pa rin. At dahil sinabi ni Mateo na sa lahat ng lalaki sa paligid niya, ikaw ang pinakamas malamang matutong mahiya. Hindi alam ni Lyra kung may inis siya o maawa sa paraan ng tahimik na pagtanggap ni Adrian sa insulto at tiwala na magkasabay na ibinigay sa kanya. Ngunit wala ng oras para doon. Sa dulo ng tulay, may biglang sumulpot na 2 sasakyang itim. Huminto ang isa sa tapat ng waiting shed at ang isa sa gitna ng kalsada, hinaharangan ang posibleng mabilis na takas. Bumaba si Lieutenant Benitez mula sa unang sasakyan, planchado ang uniforme, parang hindi niya bitbit ang amoy ng ilang dekadang pagtatago. Sa likod niya ay 2 pang armadong pulis at si Mondo Rivera na nakasalamin kahit umaga. Ang aga ninyong magtipon, sabi ni Benitez, may ngiting hindi umaabot sa mata. Mas maganda sana kung sa istasyon tayo nag-uusap. Walang gumalaw, ngunit naramdaman ni Lyra ang unti-unting pagtaas ng init sa loob ng dibdib niya. Hindi na ito iyong dati niyang takot. Mas buo na, mas malinaw. May warrant ka ba? Tanong ni Celine, itinaas ang cellphone na tila handang mag-live o mag-record anumang sandali. At may body cam ba ang mga kasama mo? Saglit na bumaba ang tingin ni Benitez sa cellphone niya. Halatang sinusukat kung gaano kahirap ang anggulong ito para sa kanya. May wanted person dito, sagot nito, tumingin kay Adrian. At may mga taong humahad lang sa hustisya. Hustisya, mapait na ulit ni Gabriel. Iyan ba ang tawag mo sa pagpresyo ng katahimikan? Nagbago ang mukha ni Benitez nang makita siya ng malinaw. Akala ko matagal ka nang marunong magtago. Napagod na ako. Dahan-daang lumapit si Lyra sa unahan ng grupo bago pa siya mapigilan ng kahit sino. Hindi siya sumisigaw ng magsalita. Mas delikado ang pagiging kalmado niya. Bago ka lumapit pa, Lieutenant, alam na ng 3 tao sa Maynila ang tape ng pag-amin sa lumang krimen, pati ang statement ng tatay ko at ang timeline ng pag-frame kay Adrian. At sa loob ng 5 minuto, may matatanggap pang kopya ang mas marami kapag hindi ako nag-text ng isang salita. Hindi iyon buong kasinungalingan. Hindi pa ganap na naipapadala ang lahat, ngunit sapat na ang nauna ng ginawa ni Celine para gawing posibleng totoo ang banta.
Saglit na tumingin si Benitez kay Mondo, at sa maikling sulyap na iyon ay nakita ni Lira ang unang tunay na bitak sa kontrol nitong pulis. Hindi mo alam ang nilalaro mo, sabi nito. Mali, sagot ni Lira. Ngayon pa lang ako natutong tumingin sa mesa. Sa gilid niya, naramdaman niyang gumalaw si Cesar at tumayo ng tuwid. Ako ang saksi, sabi nito ng malakas. Ako ang nagkasala noon, at handa akong pumirma at humarap. At ako ang buhay na ebidensyang hindi natapos ang kasalanan ninyo sa paglilibing, dagdag ni Gabriel. Si Celine naman ay itinaas ang recorder. At ako ang may kopya. Nananatiling tahimik si Adrian, ngunit lumapit ito sa tabi ni Lira. Hindi iyon sapat para maalis ang sugat ng pagtataksil. Ngunit sapat iyon para makita ni Benitez na wala na ang dating pwedeng paglaruan sa pagitan nila. Ang ilang segundo ng katahimikan ay biglang napunit ng isang paparating na tunog ng motorsiklo at van mula sa kabilang direksyon. Mga tao ni Celine, isang local stringer na may kamera, 2 paring galing sa Diocesan Social Action Office, at isang abogado mula sa Karatig Bayan na marahil ay hindi pa lubusang mulat sa gulo ngunit sapat ang pangalan para gawing mas magastos ang anumang marahas na galaw ng pulis. Hindi inaasahan ni Benitez ang dami ng saksi. Nakita iyon ni Lira sa bahagyang paghigpit ng mga daliri nito sa sinturon. Matalino, sabi nito sa kanya. Hindi, sagot ni Lira. Nahuli lang akong matuto. Sa mga sumunod na minuto, hindi na baril ang pangunahing sandata. Papel, recorder, camera, pangalan. Iyon ang unang umaga na nakita ni Lira kung paano rin maaaring magmukhang digmaan ang paghahanay ng katotohanan sa liwanag. Si Benitez ay hindi agad nadampot, hindi agad bumagsak, at lalong hindi agad umamin. Ngunit umatras siya, at minsan, sa bayang matagal ng sinanay na ang makapangyarihan ay hindi umaatres, sapat na iyong unang bitak para mabago ang agos. Habang inuumpisahan ni Celine at ng abogado ang formal na pagkuha ng salaysay ni na Cesar at Gabriel sa presensya ng simbahan at media, lumayo si Lira sa gilid ng tulay. Sa ibaba, mabagal pa rin ang ilog, parang hindi apektado ng mga pamilyang pinili ang katahimikan kaysa katapatan. May yabag siyang narinig sa likod. Si Adrian. Hindi niya kailangang lumingon para malaman. Hindi ko alam kung may lugar pa ako sa anumang mangyayari pagkatapos nito, sabi nito. Wala pa, sagot niya. Matagal bago ito sumagot. Fair. Tumingin siya sa malayo, pero may lugar ka sa pagharap sa ginawa mo. Huwag kang mawawala roon. Hindi na. Tahimik ulit. Pagkatapos ay sinabi ni Lira ang bagay na matagal nang nakasabit sa pagitan nila mula pa noong gabi ng lamay ng ina niya, noong unang beses niyang naisip na marahil si Adrian ang taong pinakamalapit sa bahay nila kahit hindi pamilya. Mas masakit ang ginawa mo dahil pinaniwala mo akong may isa man lang sa paligid ni kuya na pipili sa amin ng buo. Pinili ko siya, sagot ni Adrian, halos pabulong. Nahuli, kulang, pero pinili ko siya, at namatay siya. Oo. Hindi niya mapasinungalingan iyon. Hindi rin niya naramdaman na dapat niya pa. Sa unang pagkakataon, ang sakit ay hindi humihingi ng eksaktong katarungan sa pagitan nilang dalawa. Hinihingi lang nito ang katotohanang walang sasapat na paliwanag para maibalik si Mateo. Sa likuran nila, narinig ni Lira ang boses ni Gabriel na sumasagot sa tanong ng abogado, at ang mas paos na tugon ni Cesar. Sa iisang umaga, ang 2 lalaking pinakamatagal na itinago ng ama niya ay sabay nang nakatayo sa iisang kalsada. Hindi iyon himala, hindi rin iyon kapayapaan. Isa lamang itong paglalantad ng mga sugat sa liwanag na matagal nilang ipinagkait. Tumayo si Lira ng mas tuwid at saka tumingin sa langit na tuluyan ng lumino. Alam niyang kahit matapos ang araw na ito, hahaba pa ang laban. May kaso, may media war, may mayor na posibleng babaling para iligtas ang sarili. May barangay na maghuhusga. May pangalan nilang muling uugong sa bawat sulok ng San Isidro hindi bilang simpleng pamilyang naulila, kundi bilang sentro ng isang kasalanang lumampas sa isang henerasyon. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang makita niya ang bangkay ni Mateo sa ilalim ng mangga, may isang maliit ngunit matigas na bahagi sa loob niya na tumigil sa panginginig. Hindi dahil maayos na ang lahat, kundi dahil wala na silang karapatang umatras sa gulo na sila ring nagmana. At sa gitna ng ingay ng kamera, recorder, ilog, at lumang pangalan na sa wakas ay sinasambit ng buo, malinaw kay Lira na hindi na ito kwento ng paglilinis ng dangal ng pamilya. Tapos na ang panahong iyon.
Ito na ang panahon ng pagpili kung aling uri ng pagkasira ang kaya mong akuin para hindi na may susunod pang batang ililibing sa katahimikan.